Ang sinumang tao na may butong ito ay mahahadlangan ng malas. Ngunit ako ay diretsong nilunok ito. Nagdala ng 18 taon. Dahil ang aking ama ay nagbigay ng payo sa akin bago siya pumanaw. Kapag ang buto ay sumibol sa aking katawan, maaari akong makaranas ng pagbabago na parang muling pagsilang. Ngunit bago sumibol ang buto, hindi ako maaaring magsalita. Dahil sa bawat pagbukas ng aking bibig, nagsisilabas ako ng amoy ng binhi na nagdadala ng galit ng langit at maaaring magdala pa ng kidlat na magwawasak sa aking pag-iral. Kaya't sa loob ng 18 taon, hindi ako nagsalita ng kahit isang salita. Bukas ang huling araw ng 18 taon. Ngunit sa araw na ito may nangyari. Hindi ko inaasahan. Nakita ko si Jayang Luoy na may hawak na isang malaking kutsilyo sa kanyang leg. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa magpakasal kay Fang Chen. Luoy, kung ikaw ay bumasag sa kasunduan, sasabihin ng mga tao na ikaw ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Jayang Luoy at siya ay nagtapa. Ayaw kong magpakasal kay Fang Chen. Tay, tulungan mo ako. Si Jayang Zengyan ay labis na nababahala. Di ko namamalayan, napapatingin siya sa akin sa sulok. Maganda ang kanyang mukha, mahaba ang kanyang katawan, makalma ang kanyang mga mata at mailiwanag ng karunungan. Mayroon siyang kaakit-akit at payapang aura. Isang binatang napakaganda ang itsura. Sayang, siya ay pipi. At paulit-ulit na sinuri, wala siyang espiritual na ugat. Ang anak na babae naman ay isang pambihirang talento na may 6 na antas ng espiritual na ugat. Kinilala at paborito ng matanda sa Changsuan sect. Inihanda siyang maging tunay na disipulo. Malaki ang kanyang kinabukasan. Isa ang nasa langit, isang tao mula sa lupa. Hindi talaga kabilang sa iisang mundo. Kung talagang hindi kaya ng asawa ko, ipapalit na lang si Ruxuy kay Luoy para magpakasal. Pagkatapos sabihin ito, ang mga kamag-anak ng Jayang ay sabay-sabay na tumutok ang tingin. Sa likod ng mga tao sa grupo, si Jayang Ruxuy, isang dalagang nakasuot ng asul na damit na may magandang postura. Bilang nakatatandang kapatid, mas maganda siya kaysa sa nakababatang kapatid na si Jayang Luoy. Sayang, siya ay anak ng isang pangalawang asawa. Sa pamilya Jayang, hindi siya kasing taas ng katayuan ni Jayang Luoy. Pinapapunta ni Chen Yingfeng si Jayang Ruxu na ipakasal ang kanyang anak sa isang pipi na hindi nagustuhan ng marami sa pamilya Jayang. Tatay, gusto ko pang maglingkod sa iyo sa iyong tabi. Pakiusap, wag mo akong ipakasal. Mahigpit na kinagat ni Jayang Ruxuy ang kanyang pulang mga labi. Isang walang magawa na pagmamakaawa. Ngunit hindi pinansin ni Jayang Zengyan ang kanyang mga mata. Nagsalita ng mailalim at pag-aalala. Ruxuy, ang pamilya nating Jayang ay bumagsak na ng 100 taon. At sa wakas ay lumitaw ang isang henyo tulad ng iyong kapatid na babae. Nasa kanya ang kinabukasan ng pamilya Jayang. Pakiusap na anak, ikaw na lang ang magpakasal kay Fang Chen bilang kapalit ng kapatid mong babae. Nakita niyang nagdadalawang isip pa rin siya. Nagsipilyo ng ngipin si Jayang Zengyan at yumuko sa dalawang tuhod. Kailangan ba talagang lumuhod ako para humingi sa iyo? Nagulat si Jayang Ruxu. Agad niyang tinulungan siyang tumayo. Tatay, huwag ganyan. Pwede ba akong magpakasal? Hindi ba pwedeng? Nang pumayag siya, punong-puno ng paghihinayang ang mata niya. Nang marinig niya iyon, tumayo si Jayang Zengyan ng diretsyo. Sa wakas, ang matagal nang nakatingang bato sa kanyang puso ay napalaya. Umiti siya ng parang pakawalan na ang bigat sa dibdib. Ihulog mo na. Xiao Chen, ano ang tingin mo? Ako'y tahimik na nakaupo sa sulok. Maingat na umiinom ng tsaa. Nilingon ko si Jayang Ruxuy na nakayuko at tiningnan. Tahimik na bumuntong hininga sa loob. Ang lungkot niya talaga. Na pinagkaisang pamilyang nagsinungaling. Walang balak ang pamilya Jayang na ipakasal. Ang pinakamagandang babae na si Jayang Luoy sa akin. Kundi maaga na nilang pinlano na gawing biktima si Jayang Ruxuy. Mula sa pagbabanta ng pagkamatay ni Jayang Luoy, hanggang sa mungkahi ni Chen Yingfeng na ipakasal sa iba, at hanggang sa ginamit ni Jayang Zengyan ang ugnayang pamilya. Lahat ito ay maayos na nilang inayos. Si Jayang Ruxuy ay purong mabait at tapat. Madaling maloko. Sumang-ayon na magpalit ng asawa. Isang kawawang babae. Paano ko siya masasaktan? Kinuha ko ang papel at panulat na dala ko. Sumulat ako ng isang tala. Walang dapat ipahirap si Tio Ruxu. Inalagaan ako ng Jayang Mansion sa loob ng 10 taon. Nakapagbayad na ako sa utang na loob ng aking ama noon. Tungkol sa kasunduan sa kasal. Ngayon, itigil na natin ito. Kahit na hindi para kay Jayang Ruxu. Balak ko na ring bawiin ang kasunduan. Mula nang iligtas ng aking ama si Ginoong Jayang 10 taon na ang nakalipas. Ako ay nanirahan na sa tahanan ng Jayang. Nang pumanaw ang aking ama 3 taon na ang nakalipas. Nawawala ang tao, malamig ang tsaa. Unti-unting umiwas sa akin ang buong pamilya Jayang. Naiintindihan ko na naubos na ang pasensya ng mga Jayang. Kung hindi dahil sa takot na masira ang kasunduan at ang kanilang reputasyon. Matagal na nila akong itinaboy sa tahanan. Ngayon, kailangan ko nang umalis. Matapos basahin ang sulat na isinulat ko. Sa kaibuturan ng puso ni Jayang Zengyan, siya ay lihim na nasasabi. Matagal na niyang gustong paalisin ako. Ngunit dahil may utang na loob ang Jayang Fu sa tatay ko. Kaya't hindi siya makalimot sa utang na iyon hanggang ngayon. Ngayon na nagsasabi akong aalis na ako. Para sa kanya, malaking balita ito. At sa hindi inaasahan. Si Chen Yingfeng ay nagsabi ng taimtim. Paano naman pwedeng ganito si Xiao Chen? Ang kasunduan sa kasal ay pinili ng matanda.
Hindi namin hahayaang salungatin ang kanyang kagustuhan. Baka sakaling siya ay bumalik mula sa paglalakbay. At madiskubre na hindi namin natupad ang usapan. Ako at ang iyong tiyuhin ay hindi makakatakas sa responsibilidad. Kung talagang nagpapasalamat ka sa pag-aalaga ng Jiang family sa loob ng 10 taon, magpakasal ka kay Roxu. Mula ngayon, magiging isang pamilya na tayo. May ilang matatalinong tao sa tribo ang nakakita sa tunay na layunin ni Chen Yingfeng, na nais niyang ipakasal si Jiang Roxu sa akin, upang sirain ang kanyang kaligayahan sa buhay. Na tinakot ng kanyang sariling anak na si Jiang Luoy. Si Jiang Roxu ay may pambihirang karisma, at napakaganda. Siya ay kilalang kilala bilang isang napakagandang babae. Maraming mga anak ng mayayamang pamilya ang nahuhumaling sa kanya. Kung siya ay mag-aasawa sa isang mayamang pamilya, o magiging asawa o kabit ng isang makapangyarihan, tiyak na magiging kalaban siya ni Jiang Luoy. Ngayon, kung siya ay pakakasalan ko, isang walang silbi na walang espiritu, ganap na mawawala ang panganib. Talagang napakasama nito. Nakikita ko ito ng malinaw. Tumingin kay Jiang Roxu na tahimik na umiiyak. Nagmakaawa at huminga ng malalim. Sa kaibuturan ng puso, nag-iisip. Kahit na tinulungan ko siya ngayon, pagkatapos kong umalis, hindi pa rin siya makakaligtas sa mga kamay ni Chen Yingfeng. Sa oras na iyon, ang kanyang kapalaran siguro ay mas masakit pa kaysa sa magpakasal sa isang pipi. Sa mga taong ito, si Jiang Roxu ay ang tanging tao na mabait sa akin. Noong namatay ang aking ama, labis akong nalungkot. Nagkasakit ako ng malubha. Nakahiga ako sa kama ng 7 araw at 7 gabi. Walang pakialam ang pamilya Jiang. Si Jiang Roxu ang nag-alaga sa akin sa tabi ng kama nang walang tigil sa loob ng 7 araw. Dahil dito, nakayanan ko ang pagsubok na ito. Hindi ko talaga kayang iwanan. Ang purong mabait na dalagang ito, na nag-iisa sa apoy ng pamilya Jiang, nag-iisa sa kanyang kapalaran. Matagal akong nag-isip. Wala akong magawa kundi kumuha ng pluma at sumulat kay Chen Yingfeng ng isang salita. Ngumiti si Chen Yingfeng at masiglang sinabi, "Snow, dalhin mo si Fang Chen para sukatin ang kanyang damit. Isang buwan mula ngayon, ikakasal kayo." Hindi na siya makapaghintay na magpakasal tayo. Para hindi na magbago ang isip, pinunasan ni Jiang Roxu ang kanyang mga luha. Lumapit siya sa akin na namamaga ang mga mata. "Sumama ka sa akin. Sakto, may sasabihin din ako sa'yo." Sumunod ako kay Jiang Roxu papunta sa kanyang silid. Tinawag niyang silid. Mas maganda lang ito kaysa sa kwarto ng katulong. Napakasimpleng-simpleng. Binuksan ni Jiang Roxu ang drawer ng salamin sa panggagaya. Humugot mula sa sulok ng isang nakatagong maliit na bulsa. Na nakatago. Napuno ng maliliit at malalaking pira-pirasong silver. "Huwag kang sumang-ayon, maliit na pipi. Hindi nila talaga nais na pakasalan mo ako. Hindi lang ito tungkol sa ayaw mawala ng masamang reputasyon na mapagbigay loob. Kapag pumasok na ang aking nakababatang kapatid sa Longsuan set, mapipilitan nilang tratuhin ka ng masama. Gagawin nilang paraan para paalisin ka." Oh, umiti lang ako ng bahagya. Hindi pa ba siya tanga? Ipinasok ni Jiang Roxu ang bulsa ng pera sa palad ko at mahinahong sabi, "Umalis ka na sa Jiang Residence na may bitbit ang mga perang ito. Umalis ka sa Lushan City. Ayokong maranasan mo ang buhay na tulad ng sa akin." Nagsulat ako ng isang liham, "Ikaw naman." May bahid ng pait sa mga labi ni Jiang Roxu. "Dito ang aking tahanan. Kahit masama pa sila sa akin, hindi ako pwedeng umalis. Hindi narinig ni mo ang mga katulong." Nagkukwento at nagtatawanan habang pumupunta sa silid tulugan para kunin ang seda. Nangangatog siya, sabi, "Umalis ka na agad. Huwag kang mag-atubili. Huwag basta maniwala sa mga estranghero kapag nasa labas ka. Huwag mong kakainin ang kanilang mga pagkain. Huwag kang uminom ng kanilang tubig at huwag basta magpakilala sa kanila. Kung mapapansin nilang tahimik ka, hahamon nila ang galit nila sa'yo. Naintindihan mo na ba, maliit na tahimik? Habang nagsasalita ka, ang boses mo ay nagiging maluha-luha na. Isang patak ng luha ang umiikot sa mata mo." Lumapit ako at hinaplos ang ulo niya. "Sa susunod, tawagin mo na akong asawa." Biglang tumaas ang ulo ni Jiang Roxu. Malaki ang kanyang mga mata na parang niebe. "Nagsalita ka na. Hindi ka naman bingi." Umiti ako ng may pagtawa. "Nabanggit ko bang bingi ako?" Magulo ang isipan ni Jiang Roxu. "Nagpapanggap kang bingi. Bakit kaya?" Nakahawak ako sa likod ko. Tahimik na tumitig sa langit sa labas ng bintana. Sa gitna ng malinaw na langit ay biglang 2 malalakas na kulog ang dumating. Natatakot ang buong Jiang na pamilya at nagulat ng husto. Lahat ay lumabas para tumingin. Si Jiang Roxu ay natigilan din dahil sa biglaang kulog. Bulong niya, "Paano nagkaroon ng kidlat mula sa wala? Parang 3 taon na ang nakalipas." Seryoso ang aking mukha. Hindi nagsalita. Hindi niya alam na. Nang magsalita ako kanina, nabunyag ang amoy ng binhi. Ito ang nagpasimula ng galit ng langit. Nakita ni Jiang Roxu na may bahid ng kalungkutan sa aking mukha. Mild na sabi, sige na, hindi na ako magtatanong. Mag-ayos ka na at umalis na. Kung malaman ni Auntie Chen na nagtatanggol kang bingi, magdududa na naman siya." Lumiko ako. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay, "Hindi ako aalis. Mananatili ako para pakasalan ka. Mula ngayon ay poprotektahan kita." Ang magandang mukha ni Jiang Roxu ay biglang namula. Walang dahilan na bumilis ang tibok ng puso niya. Natatakot siyang hinihila pabalik ang kamay. "Huwag kang mangaral na ganyan. Mas mahina pa ang iyong espiritu kaysa sa akin.
Umiti na lang ako nang hindi nagsasalita. Ngayon ang huling araw ng taong 18. Malapit ko nang maranasan ang isang malaking pagbabago. Tahimik kong pinagmamasdan si Jayang Ruksu. May kumpiyansa siyang sinabi, maniwala ka sa akin. Tumingin si Jayang Ruksu sa akin ng kalmado at matatag. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa kanyang puso. Mula nang pumanaw ang ina ko. Ito ang unang pagkakataon na may nagsabing poprotektahan siya. Nag-isip ng matagal. Muling ipinasok niya ang pitaka sa aking kamay. May bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Tanggapin mo ito bilang dowry para pakasalan kita. Nang marinig ko iyon, may nadama akong bagong damdamin sa puso ko. Mga hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na may isang babae na hahawakan ang sariling ipon sa buong buhay niya para gawing regalo sa kasal sa akin. Anong nakatitig ka dyan? Hinawakan ni Jayang Ruksue ang maliit niyang kamay at maingat na inayos ang aking damit. Maamong sabi, si Uncle Fang ay isang taong mahirap. Wala siyang iniwang yaman sa iyo. Sana makatulong sa iyo ang mga ipon na ito. Nang marinig ito, hindi ko na kayang tigilin. Niyakap ko siya ng mahigpit, at niyakap siya sa aking mga bisig. Si Jayang Ruksue ay namula, parang persimon sa huling bahagi ng taglagas. Ang isip ko ay nawala ng laman, at ang katawan ko ay naging matigas at hindi makagalaw. Hayaan mo na lang akong niyayakap ito. Matagal siyang bago nakaramdam. Natatakot na kumawala at sabi, pupunta na akong magugas ng labada. Habang tinitingnan ko ang kanyang takbong parang takot, inilagay ko ang bulsa ng pera sa mesa at ngumiti. Si Jayang Ruksue, aayusin ko ang lahat para mapangasawa kita ng marangal. Sa parehong oras, sa kwarto ni Chen Yingfeng, Tita, paano mo magagawa na ipakasal si Ruksue, ang pinsan ko? Kay Fang Chen, ang walang kwentang tao, na parehong naninirahan sa Jiangfu ng 10 taon. Si Lu Zeng ay nakaluhod sa harap ni Chen Yingfeng. Napuno ng pag-aalala ang mukha. Pakiusap, bawiin mo ang iyong utos. Ipakasal mo si Ruksue sa akin. Si Lu Zeng ay pamangkin ni Chen Yingfeng. Matalino at matulungin, at isa ring henyo na may 3 uri ng espiritu. Kaya't mula pagkabata, kinuha siya ni Chen Yingfeng sa Jiangfu upang palakihin. At siya ay naging magaling din. Sa edad na 20, mayroon na siyang antas 5 sa pagpapalakas ng enerhiya, na nagdulot kay Chen Yingfeng na mapahiya sa harap ng kanyang pamilya, at nagmukhang masama ang mukha niya. Ang tanging nagpapahirap kay Chen Yingfeng ay, si Lu Zeng ay labis na gusto si Jayang Ruksue, at palaging itinuturing siyang kanyang babae. Zeng-er, sa ibang bagay, maaaring magpakabait ang tiyahin sa iyo. Ngunit sa bagay na ito, hindi ka pinapayagang magkalat. Ngunit nang makita si Lu Zeng na puno ng galit at lungkot, sa huli, napalambot din ang kanyang puso. Sabi niya nang may malalim na kahulugan, ipinagbabawal lang ng tiyahin mo na istorbohin mo ang kanilang kasal. Hindi niya sinabi na pagkatapos nilang magpakasal, hindi ka na pwedeng kumilos. Paano kung aksidenteng mamatay si Fang Chen? Pwede ka pa bang magpakasal kay Jayang Ruksue? Biglang naunawaan ni Lu Zeng. Nagpakita ng masayang ekspresyon. Naiintindihan ko na, salamat tiya. Babalik na ang iyong pamangkin para tulungan si Fang Chen sa paghahanda ng kasal, para mapabilis ang kanilang pagpapakasal. Ngumiti si Chen Yingfeng at sinabi, sige, huwag kalimutang gumising ng maaga bukas. Sasamahan ka ng tiyan mo sa pagpunta sa testing tower. Reviewin muli ang iyong antas ng espiritu. Daisy Dengu ay ngumiti at nagbigay galang. Ngumingiti habang umaalis. Ngunit paglabas niya mula sa kwarto ni Jidet Svendens, nanghihina ang ngiti sa mukha niya. Nanganganib na magpakita ng kasamaan. Kawawa naman ang matandang babaeng ito na nakaisip niyan. Pagkatapos ng muling pagsusuri bukas, kung makikita ang mas mataas na espiritual na ugat, tiyak na gagawin ko ito sa harap ng lahat ng tao ng pamilya Jayang. Para mabawi si Jayang Ruksue. Kinabukasan ng umaga, sa isang payak na kwarto sa kanlurang bakura ng Jayang Mansion, ako ay naglalakad-lakad sa loob ng kwarto. Paminsan-minsan ay tumitingin sa labas ng bintana sa kalangitan. Puno ng makakapal na pulang ugat ang mga mata. Nanghihina ang aking loob. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, 18 taon. Akala ko ay matatag ako. Hindi magagalaw ang damdamin dahil sa mga pangyayari. Kayang tanggapin ng payapa ang pagtubo ng binhi. Ngunit nang dumating ang araw na ito, hindi ako nakatulog buong gabi. Nasa loob ay nag-aalala. Sa oras na ito, isang nakakasilaw na liwanag ang tumagos sa mga ulap. Pumasok sa loob ng bahay. Halos sa parehong sandali, narinig ko sa aking isipan ang tunog ng kakatok. Parang may matigas na balot na nahahati. Ang buto ay sumisibol. Sumusulpot ang batang usbong mula sa lupa. Parang nagising nito ang isang makapangyarihang nilalang, na nagpadala ng mga kidlat na kayang wasakin ang mundo, na gustong ibalik ito sa ilalim ng lupa. Dahan-dahang bumukas ang usbong, at tahimik na nilamon ang mga paparating na kidlat. Pinanood ko nang nakatitig ang isang buto, na ginawang sustansya ang mga kidlat ng langit at lupa. Lumago bilang isang napakalaking puno na walang katapusang tanawin. Alam ng kulob na wala itong kakayahang pigilan ang kanyang paglago. Unti-unting huminto. Ang sinaunang puno ng walang hanggan ay nagkalat ng mga berdeng liwanag. Unti-unting sumanib sa aking katawan. Sa aking dantsayan, nagbubuntis ng isang ugat ng espiritu. May ugat ng espiritu na ako, may ugat ng espiritu na ako. Matapos ang 18 taong paghihintay, dumating na ang aking pagbabagong anyo. Matagal bago ako nakabawi ng emosyon. Maingat kong sinilip ang ugat ng espiritu.
Nang makita ko ito, hindi ako makapaniwala. Kawawang kulay, ang ugat ng espiritu ko ay malinaw. Walang kahit anong kulay. Ang ugat ng espiritu ni Jayang Luoy ay asul na malalim. Ipinapakita nito na siya ay may 6 na antas ng ugat ng espiritu. Ayon sa alamat, ang pinakamataas ay puting ugat ng espiritu. Kinatawan ng ika-9 na antas. Ngunit hindi pa narinig ang tungkol sa transparent na espiritual na ugat. Mukhang kailangan kong pumunta sa testing shop para kumpirmahin. Hinaplos ko ang aking ulo. Hindi ko alam kung anong antas ang ganitong transparent na espiritual na ugat. Sa sandaling iyon, bigla kong napansin na ang masagana at malalapad na taikso na Diyos na puno ay puno ng malalaking transparent na bunga. Sa pinakamababang nakabitin na bunga ay nakatago ang isang aklat ng sining ng pagsasanay. Isang mataas na antas naksuan na puso ng sining, Sunlongjing. Nang makita ko ang mga salita sa aklat, ako ay nagulat. Bilang isang matandang puwersa sa Lushan City, ang pamilya Jayang. Ang kanilang pangunahing sining ng pagsasanay ay isang dilaw na gitnang antas na espada. Ngunit itong mataas na antas naksuan na ito, sapat na upang magdulot ng malaking kaguluhan sa buong mundo. Huminto ako sa paghinga. Sinubukan kong tumalon para kunin ang prutas. Ngunit may isang di nakikitang puwersa ang nagbaba sa akin pabalik sa lupa. Isang piraso ng impormasyon ang unti-unting lumitaw sa aking isipan. Ang pinakailalim na prutas. Kailangan ng pundasyon bago ito maaani. Kasunod nito, unti-unting naglaho ang dilim sa aking paningin. Bumalik sa simpleng kwarto na tinitirhan. Hindi ako nag-aksaya ng kahit kaunting oras. Umalis sa Jayang na mansyon. Pumunta sa testing tower. Nasa umaga pa noon. Hindi pa bukas ang testing tower. Naghihintay sa harap ng tower ang mga kabataang lalaki at babae na magpapatest. Huwag kang kinakabahan sa muling pagsusuri ngayon, Zen-er. Sinabi ng tagapangasiwa na noong nakaraan dahil sa nerbiyos mo. Naging mababa ang resulta ng pagsusuri kumpara sa normal. Si Chen Yingfeng ay kasama si Lu Zeng na nakatayo. Sa harap ng pagsusuring tour, naghihintay na buksan ito. Dapat sana ay nasa 2 antas ka. Dahil sa nerbiyos, ang nakuha mo lang ay katamtamang 2 antas. Iyon ang pagkakaibang iyon. Hindi ko maipaglaban sa Jayang pamilya ang mas maraming yaman para sa iyo. Lu Zeng nakatango ang ulo ng pabalik-balik. Lahat ay ibinigay kay Jayang Luoy. Ang natitira ay kailangang hatiin ayon sa talento. Maraming miyembro ng pamilya Jayang ang may 3rd rank na espiritu. Mas mababa siya kaysa sa iba. Kaya mas kaunti ang kanyang makukuhang yaman. Kaya sa muling pagsusuri, kailangang ipakita niya ang tunay na kakayahan. Kung makikita mong 3rd rank na may mataas na kalidad. Tita, naghanap ako ng paraan para mapaniwala ang mga miyembro ng Jayang family. Na mapayagan kang mag-practice ng Jayang family sword technique. Nang marinig iyon, si Lu Zeng ay labis na nasasabi. Ang Jayang family sword technique ay isang mid-level na huwang rank na kasanayan. Isa sa mga nangungunang kasanayan sa Lushan City. Tanging ang mga pangunahing miyembro lang ng Jayang family ang maaaring makalapit. Matagal na akong nakatingin sa mukha ng tao sa Jayang family sa loob ng 10 taon. Sa wakas, makakapa ko sa pinakadiwa ng Jayang family. Sa kagalakan, napalingon siya sa gilid at nakitang isang pamilyar na anino. Hindi maiwasang magtaka. Fang Chen, anong ginagawa mo dito? Isang sulat. Katulad mo rin, hanggang hindi mo naabot ang isang tiyak na antas ng lakas. Mas pipiliin kong magpanggap na tahimik pa rin. Para hindi ka mapagkaitan. Tulad ko, haha. Lu Zeng tumango. Ang tingin niya ay puno ng pang-iinsulto. Bago pa man ito, nasubukan ko ng maraming beses. Ngunit bawat beses walang espiritu. Pinatukon niya ang balikat ko at tinawanan. Ang likas na ugat ng espiritu ay ipinanganak na ganoon. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Mabuting mamuhay bilang isang karaniwang tao. Ano ba ang masama doon? Bakit kailangang habulin ang mga bagay na hindi mo makakamtan? Ngayon, bumukas ang pinto. Ang tagapamahala ng tour ay isang tamad na matandang lalaki. Sinabi niya habang inaalis ang manggas. Parehong lumang alituntunin. Susuriin ang mga kwalipikadong mahusay. Makakakuha ng gantimpala sa kasanayan. Lahat ay tila walang pakialam. Dahil sa mga nakaraang dekada. Ang tanging nakakuha ng gantimpala ay si Jayang Luoy. Si Lu Zeng ay puno ng tiwala. Tumingin siya sa akin ng bahagya. Na may ngiti sa kanyang mukha. Huwag kang matakot sa tunay na antas ng aking espiritual na ugat mamaya. May tiwala siyang makikita nito. Ang mataas na antas ng espiritual na ugat. Sa ganitong paraan, mas mataas ang kanyang katayuan sa pamilya Jayang. At mas madali na niyang makukuha si Jayang Roksu. Inangat ko ang aking balikat. Sumulat ako ng isang tala. Maghintay tayo at makita. Sa utos ng tagapamahala ng tour. Sabay-sabay na pumasok ang lahat sa silid ng pagsusuri sa tour. Pang-4 na beses ko na ito. Matapos isara ang batong pinto. Hindi maiwasang nervyos akong tumingin sa gitna ng silid. Isang nakalutang na kristal na panukat. May nakalimbag na siyam na kulay na marka. Na kumakatawan sa antas 1 hanggang 9. Kapag inilagay mo ang palad dito, magpapalabas ng enerhiya ang espiritu ng mandirigma. Sa kulay na katugma sa kristal na panukat, makikita ang antas ng espiritu. Napakatumpak ng pagsusuri nito. Walang mali. Huminga ako ng malalim. Pumunta sa harap ng kristal na sukatan. Ipinatong ang palad sa ibabaw nito. Sa susunod na sandali, biglang nanginig ang kristal na sukatan. Isang alon ang unti-unting umangat mula sa ilalim. Umakyat hanggang sa pulang marka. At tuloy-tuloy na umakyat hanggang sa orange na marka.
Bahagyang bumaba ang aking kabog na dibdib. Mabilis na umakyat ang alon hanggang sa dilaw na marka. Pagkatapos ay mabilis na sumalpok sa berdeng marka. Pumipintig ang puso ko ng mabilis. Ang berde ay kumakatawan sa ika-4 na uri ng espiritu. Higit pa ito sa antas ni Luzeng. Kahit sa Luxian City, itinuturing na isang bihirang magandang espiritu na ugat. Ngunit ang alon ay tila walang balak na huminto. Asul na berde. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Ang puso ko ay matinding nanginginig. 6 na uri ng espiritu. Naabot ko na ang antas ng espiritu ni Jayang Luoy. Ngunit hindi pa rin humihinto ang alon. Kulang 7 na uri, itim na 8 na uri. Nasa lalamunan ko na ang puso ko. Hindi ko maiwasang matuyo ang bibig ko. Hindi ko akalain na umabot ako sa 8 na antas. Nabasag ko ang pinakamataas na record sa Luxian City. Ngunit hanggang sa sandaling ito, hindi pa natatapos ang pagsusuri. Ang mga alon ay umabot sa pinakamataas na antas ng puti. Ang mga pupil ko ay sobrang sumikip. Ang mga mata ay puno ng hindi mapigilang kagalakan. Mayroon siyang walang kapantay na ika-9 na antas ng espiritual na ugat. Ito ang antas na alamat. Ngunit ang mga alon ay hindi pa rin tumitigil. Muling umaakyat ng mataas. Ang dulo ng kristal na panukat ay malawak na blanko. Wala nang anumang marka. Ngunit patuloy pa rin ang pagtaas ng mga alon. Sa huling sandali, biglang sumabog palabas ng ruler. Lumipad palabas ng lihim na kwarto. Nanghihinayang talaga ako. Ano ba itong klaseng espiritu ng ugat? Halos sa sandaling lumabas ang alon sa kristal na pool. Si Luzeng sa tabi ay nakatingin sa loob ng kristal na pool. Ang bilis ng pag-akyat ng alon ay unti-unting bumabagal. Parang pag-akyat ng suso sa pader. Nakatigil sa katamtamang antas ng 3 ranggo. Sa punto kung saan malapit na sa mataas na antas. Mukhang hindi maganda ang itsura niya. Bilis, tumaas na, putang ina. Malakas na pinukpok ni Luzeng ang kristal na pool. Galit na sigaw. Akala niya na nakamit na niya ang mataas na antas ng 3 ranggo. Pero ang totoo, kulang siya ng isang hibla lang. Dahil sa isang maliit na pagkakaiba, hindi siya nakakuha ng resources mula sa Jiang family. At hindi rin nagkaroon ng pagkakataon sa pangakong Jiang swordsmanship ni Chen Yingfeng. Sa oras na iyon, ang mga alon na lumabas mula sa aking crystal pool ay dumaan. Dumaan sa tabi ng kanyang lihim na silid. Ang malakas na puwersa ng impact ay nagdulot ng mga alon sa crystal pool ni Luzeng. Na nagdulot ng ganap na paghinto, siya ay muling umakyat pataas. At patuloy na bumangga sa mga berde at asul. Pula, lila, itim na mga sukat. Sa wakas ay dahan-dahang umakyat. At huminto sa puting sukat. Nagsimula itong kumikislap, at ang liwanag ay lalong lumalakas. Nakahiga ang tagapagtayo sa isang upuan ng kawayan. Hawak ang isang panulat. Isang kamay na tamad na hawak ang talaan. Sa oras na ito, ang pinto ng kwarto sekreto numero 3 ang unang lumiwanag. Nagpapalabas ng mahina na pulang liwanag. Natagpuan niya sa talaan ang bahagyang sabi. Kwarto sekreto numero 3. Ang anak na babae ni Zhu, si Zhu Tingting. Isang mababang uri ng espiritu. Kasunod nito, unti-unting nagsimula ring lumiwanag ang iba pang mga kwarto. Silid 7. Si Wang Dong, bunsong anak ng Jiang family business. Unang klase ng espiritual na ugat. Silid 1. Si Zheng Xiangqiu, bunsong pangulo ng Cheng family fort. Ikalawang klase. Sunod-sunod na itala ang mga resulta ng ilang silid. Ang punong guro ay umiling lamang. Naku, ang Liu Xiancheng ay parang lumalala taon-taon. Kung hindi lang dahil kamakailan lang ay lumitaw. Isang Jiang Luoy na may 6 na antas ng espiritual na ugat. Malapit nang ipatigil ang testing tower ni Liu Xiancheng. Bigla, sa lihim na kwarto ni Luzeng. Isang puting liwanag ang sumilip mula sa siwang ng pinto. Pinisil ng tagapamahala ng tore ang kanyang mga mata. Nagpakita ng pagkalito sa mukha. Sa puting kristal na panukat. Ang puting marka ay kumakatawan sa isang malakas na tunog. Bigla siyang tumayo. Ang lumabas na enerhiya ay nagpaalis sa upuang kawayan ng ilang metro ang layo. Isang matandang mukha ang puno ng labis na pagkabigla. Ika-9 na antas na lumitaw. Pagkatapos ng mga salita, biglang lumakas ang puting liwanag. Parang isang araw na naglalabas ng matinding liwanag. Na nagpapaliwanag sa buong tore ng pagsubok na puti ang kulay. Hindi mapigilan ng tore ng pagsubok ang matinding puting liwanag. At naging isang puting sinag na tumataas sa langit, na sumisira sa ulap sa kalangitan. Si Jiang Luoy ng pamilyang Jiang ay natapos na sa kanyang pag-upo ng meditasyon. Napapalibutan ng espiritual na enerhiya ang kanyang katawan. Maliwanag ang kanyang mga mata. Si Jiang Zengyan ay puno ng pagmamalaki. Luoy, nakamit mo na ang ika-9 na antas ng pagninilay. Sa ganitong edad, ito ay walang kapantay dito sa ating Luxian City. Si Jiang Luoy ay nagpakita ng kaunting pagmamalaki. Sa wakas, siya ay may 6 na uri ng espiritual na ugat. Hindi nakapagtataka na mabilis siyang umunlad. Kapag nakapunta na ako sa Changsuanzong, makakakuha ako ng mga antas ng dilaw na katamtaman o kahit mataas na antas ng dilaw na mga pamamaraan. Mas mabilis ang aking pagsasanay. Sa mga sandaling ito, napansin niya sa kanyang gilid ang isang puting sinag ng liwanag. Hindi siya makapaniwala. Tatay, ano ito? Tumingala si Jiang Zengyan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ang puting sinag ng ilaw mula sa detection tower. Posible bang may 9 na antas ng espiritual na ugat na lumitaw? Hindi makapaniwala si Jiang Luoy habang nakatingin sa sinag ng ilaw. Hindi sinasadyang kinagat niya ang kanyang pulang labi. Mapagmataas siya.
Hindi niya matanggap ito. May mas mahusay pa sa kanyang espiritu ang iba kaysa kay Liu Xiansheng. Habang unti-unting nawawala ang liwanag, umisi siya ng matapang. Iniwan ang kanyang espada. Tumakbo papunta sa test tower. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Samantala, maraming mananayaw ang walang tigil na pumunta sa test tower. Nais mong masaksihan ang isang kababalaghan na makikita lang isang beses sa 100 taon. Sa kabilang banda, ang tower ng pagsusuri ay nagkaroon na ng kaguluhan. Ang mga mananayaw na nagsusuri ay nagsipaglabasan. Papunta sa harap ng bato ni Lu Zeng. Lubhang nagulat. Ang tagapangasiwa ng tower ay parang baliw. Hindi mapigilang nagbubulong-bulong. Nakita ko ang mitolohiya, napanood ko ang mitolohiya. Sa wakas, sa aking buhay ay nakita ko na ang alamat na ninth rank spirit root. Ito ay katulad ng spirit root ng aming pangulo ng Tianji Pavilion. Pareho silang spirit root. Isang binatilyong nakasara ang kamao ang nagsabi na naiinggit. Ang ninth rank ba ay palaging pinakamalakas? Tiningnan siya ng pangulo ng Tianji Pavilion at nagsimangot, sabi niya. Walang kwento, syempre na ang ninth rank ang pinakamalakas. Parang may naaalala siya. Sandali siyang huminto. Hindi siya masyadong sigurado na sinabi. May isang uri ng espiritual na ugat na lampas sa 9 na antas sa mundong ito. Tinatawag itong walang hangganang espiritual na ugat. Sinasabing ito ay walang anyo at walang anino. Ito ay malinaw na kulay. Ang ganitong espiritual na ugat ay mas malakas ng 10 beses o higit pa kaysa sa 9 na antas. Ngunit ito ay nananatili lamang sa mitolohiya. Kung ang realidad ay hindi talaga umiiral, paano? Sa tingin mo ba ay may walang hanggang espiritu ka? Nang marinig ito, ang binata ay puno ng mapait na ngiti. Isang pagsusuri lang sa talento. Ang nagpasya sa kanilang kinabukasan na ranggo. Isa ay tunay na dragon mula sa langit. Isa ay langgam sa lupa. Ang ganitong paghahambing ay napakatindi na nakakapanghina. Nasa katabing silid ako, at tiyak na napansin ko na ang ingay na ito. Si Lu Zeng ay may 9 na uri ng espiritual na ugat. Habang nag-iisip ako, bigla kong napansin ang aking kristal na ruler na muling nag-react. Isang grupo ng berdeng liwanag ang lumabas mula sa ruler at bumagsak sa aking harapan. Nang humupa ang liwanag, ay 2 aklat ng kasanayan ang nakita ko. Ito ay mga kasanayan na gantimpala para sa akin. Agad akong natuwa sa aking puso. Mabilis kong pinulot at sinuri ito. Ang isa ay tinatawag na tunay na sutra ng malinis na hangin, isang mataas na antas ng kasanayan sa dilaw. Isa pa ay ang tinatawag na 7 Stars Word Technique, isang mataas na antas na yellow rank na skill. Anong antas nga ba ako? Bakit ganun kalaki ang ibinigay nilang gantimpala? Hindi ko maiwasang magulat. Si Jiang Luoyi na may 6 spirit root ay nakatanggap lang ng isang yellow rank na mababang skill. Kahit ano pa ang dahilan, mayroon na akong 2 aklat ng kasanayan. At ang ganitong malinaw na espiritual na ugat. Mabilis akong unlad sa pinakamaikling panahon. Ipinapasok ko ang kasanayan at binuksan ang pintuan ng bato. Ang malakas na tunog ng pagbubukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ah, si Fang Chen pala ito. Nabigla ako. Akala ko si Lu Zeng na ang lumabas. Mukhang wala na namang espiritu si Fang Chen sa pagsusuri ngayon. Ay, isang pader lang ang pagitan. Isa ay isang pambihirang 9 na uri. Ang isa naman ay walang espiritu. Malaki ang agwat na ito. Nakangiti ako ng bahagya. Nais kong magpaliwanag sa kanila. Ngunit kung pag-iisipan ng mabuti, bakit pa nga ba? Palihim na pag-aralan ang 2 mataas na antas ng dilaw na sagradong sining. Tahimik na pagbutihin ang lakas ang tunay na daan. Wala akong sandigan ngayon. Kung malalaman nila ang aking pinagmulan, mas lalo pa akong madadamay sa malaking problema. Sa ganitong pagkakataon, dumating sina Jiang Luoyi at Jiang Zengyan. Nakita nila ako. Fang Chen, nandito ka rin pala. Ano ang nangyayari dito? Mahigpit na kinagat ni Jiang Luoyi ang kanyang pulang labi. Mabilis ang kanyang pagtatanong. Kalma ang aking mukha. Sumulat ako ng isang papel. Nakita ni Lu Zeng na siya ay may 9 na uri ng espiritual na ugat. Ano? Biglang pumuti ang mukha ni Jiang Luoyi. Nadapa siya ng ilang hakbang. Impossible. Hindi ito possible. Talagang siya ay isang 9 na antas na chef. At siya pa ang inaalagaan sa sariling bahay ni Lu Zeng. Sa oras na ito, napansin ng Templo Master ang pagdating ni Jiang Zengyan. Naglabas siya ng isang napakaseryosong ngiti sa mukha. Kapatid Jiang, binabati kita. Si Jiang Zengyan ay nagulat sa kanyang karangalan. Sa karaniwan, ang Templo Master ay hindi nagpapakita ng galit sa kahit sino. Tanging ang lungsod general lang ang bahagyang nagpapakita ng ngiti. Biglang naging napakaseryoso. At tinawag pa siyang kapatid Jiang. Pakiramdam niya ay parang lumulutang siya. Parang nakatapak sa bulak. Pagkatapos, si Liu Xiansheng, ang unang pinakamalakas. Ang ang panauhing tagapangulo na si E. Jiafeng, ay lumapit din na nakakaway. Malugod na bati, Panginoong Jiang. May tunay na dragon sa Jiangfu. Habang tinitingnan niya si E. Jiafeng na pilit na nakangiti, mas lalo pang nararamdaman ni Jiang Zengyan na para siyang nananaginip. Noong araw, dala niya ang mabigat na regalo para bisitahin si E. Jiafeng. Ngunit siya ay tinanggihan ng walang pasabi. Hindi siya pinansin kahit man lang. Ngayon, sa halip may halong inggit at paghanga. Sila mismo ang nagpakita ng kabaitan sa kanya. Parang magdamag, ang pamilya Jiang ay mula sa pagiging isang tahimik at bumagsak na angkan. Biglang naging sikat na sikat si Liu Xiansheng.
at ang kanyang unang pamilya. Naglibog si Jiang Zengyan ng matagal, bago muling magpakatatag. Naiintindihan niya na lahat ito ay salamat kay Lu Zeng. Maanghang nang umiti si Chen Yingfeng habang lumalapit. Noong una, minuwestra kong buong lakas na tanggihan si Zeng. At kinuha siya sa Jiang family para alagaan. Ano ang sinabi mo? Nang marinig iyon, puno ng kahihiyan si Jiang Zengyan. Noong una, labis siyang tumutol. Sa katunayan, limitado ang mga yaman ng pamilya Jiang. Dahil sa pagbabanta ni Chen Yingfeng na magpakamatay. Napilitan siyang sumang-ayon. Hindi niya kailanman naisip na magiging ganito kamatagumpay si Lu Zeng. Ako'y walang paningin. Salamat sa iyo, Ginang, sa iyong swerte. Dahil dito, nakasampa tayo sa Jiang family. Sa future, si Zeng magiging isang walang kapantay na makapangyarihan. Hinawakan ni Jiang Zengyan si Chen Yingfeng. Lubos ang kanyang pasasalamat sa loob. Ang mukha ni Chen Yingfeng ay puno ng kasiyahan. Hindi naman ito totoo. Noong una, ang 8 ranggunahenyo ng King Shancheng ay narinig na diretsong pumasok sa Tianji Pavilion. At kalaunan ay naging vice-pinuno ng Tianji Pavilion. Si Zeng natin ay 9 na ranggunahenyo. Malapit nang dumating ang Tianji Pavilion para kunin siya. Maghintay lang kayo, Jiang family. Nadadalhin kayo ni Zeng sa tagumpay. Hindi nagtagal, si Lu Zeng ay sa wakas ay nagbukas ng batong pinto. Lumabas na may tiwala sa sarili. Lumapit siya kay Jiang Zengyan. Nakaisang tuhod siya sa lupa at nagsalita. Salamat, Tio, sa maraming taon ng iyong pag-aalaga. Hindi ko kayo bibigin. Nakatuklas ng 9 na uri ng espiritual na ugat. Sa isang iglap, lahat ng tao sa paligid ay humanga kay Jiang Zengyan. Anong swerte ang kailangan para magkaroon ng ganitong pambihirang tao? Hindi mangaha si Jiang Zengyan. Agad siyang tinulungan. Huwag ganyan. Zeng ikaw ay isang 9 na uri ng henyo. Paano ko matatanggap ang iyong pagyuko, pamangkin? Tumayo ka na agad. Si Lu Zeng ay nakaramdam ng hindi pa nararanasang saya. Noong nakaraan, palagi siyang maingat sa kanyang mga salita at kilos sa harap ni Jiang Zengyan. Kung may mali ka, papagalitan niya agad. Ngayon, ginagalang niya siya parang Diyos. Ito ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang nakakataas sa lahat, nakatingin mula sa taas. Pero sa paningin ko, nakita ko ang kanyang anino. Sa oras na ito, nakatukod ang kamay ko sa manggas ko. Hindi man lang ako nagpakita ng paggalang. Kaya hindi siya natuwa. Anong karapatan ng isang walang silbi at pipi na hindi sumunod sa sarili niya? Fang Chen, hindi ka sumusunod. Tanong niya na may matinding boses. Tumingin ako sa gilid. Walang emosyon na ipinakita, nagbigay ng senyas na hindi ka karapat-dapat. Nang makita ito, si Lu Zeng ay may mapanlait na ekspresyon. Lumiko siya at humarap kay Jiang Zengyan. Yumuko ako at nagsabi, Tito Jiang, may hiling po ako. Sabi ni pamangkin, pakiusap sabihin mo. Hindi na kailangang magpakitang gilas ng ganoon. Tumingin si Lu Zeng sa akin at ngumiti ng bahagya. Ako at si Jiang Ruxui ay magkaibigan mula pagkabata. Hindi ko matiis na makita siyang ikakasal sa isang inutil. Pakiusap po kay Tito Jiang na ipakasal si Jiang Ruxui sa akin. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng kaligayahan. At ng kinabukasan, medyo nahihirapan si Jiang Zengyan. Nabanggit na niya na ipapakasal si Jiang Ruxui sa akin. Paano niya babaguhin ang isip na ipakasal siya sa iba? Hindi ba't magiging walang kredibilidad siya? Pero si Lu Zeng ngayon ay ang susi sa tagumpay ng pamilyang Jiang. Kung mawawala, si Jiang Zengyan ay magiging makasaysayang salarin ng pamilya Jiang. Kung ikukumpara sa paglabag sa pangako at kawalang tiwala, mas mabigat ang pasanin ng pagiging makasaysayang salarin. Sa oras na kailangan niyang magpasya, itinaas ko ang aking panulat. Kung bibigyan ba ni Tio Jiang si Ruxui ng kaligayahan? Nasa kakayahan ito. Hindi ito ang bibig. Handa akong makipagkumpetensya kay Lu Zeng. Umingiti si Jiang Zengyan. Biglang naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Kung matalo ako, magpapahinga na lang ako. Para hindi niya kailangang dalhin ang pangalan na walang katotohanan. Matutupad din ang pangarap ni Lu Zeng na mapakasal kay Jiang Ruxui. Parehong panalo. Tumawa ng malakas si Lu Zeng. Hahaha. Isang inutil na walang espiritual na ugat. At akalain panghamunin ang aking 9 na antas ng espiritual na ugat. Hahaha, sige. Dahil pareho tayong lumaki sa Jiang na pamilya. Bibigyan kita ng pagkakataong makipagsabayan sa aking 9 na antas ng espiritual na ugat. Nang marinig iyon, si Jiang Zengyan ay huminga ng maluwag. Bigyan namin kayo ng 3 araw. Sino man ang makakabuti sa isang antas? Sino man ang may karapatang pakasalan si Jiang Ruxui? Ano sa tingin mo? Sa pamamagitan ng isang pindot ng panulat, maaari kong gawin. Umingiti si Lu Zeng ng may kumpiyansa. Isang antas lamang. Inabala ako ng tiyuhin ko, akala niya mahina ang aking 9 na antas na espiritu. Maghihintay tayo sa loob ng 3 araw. Sa panahong ito, isang matandang nakasuot ng magarbong kasuotan ang yumuko at nagsalita. Lumabas mula sa isang grupo ng mga makapangyarihan. Ang pangalan ko ay Lu Gongzi, ako si Qin Changsheng. Nang marinig ito, lahat ng naroroon ay naantig. Si Qin Changsheng ang pinuno ng unang pamilya sa paglikha ng elixir, Liu Xiansheng. Sa pamamagitan ng kanilang pamana na resipe ng elixir na pinagmulan ng hangin. Nakamamatay nilang monopolyo ang lahat ng elixir sa mga kalapit na lungsod. At ang lianqi na likido lamang ang gamot na kayang magpataas ng antas sa lianqi na yugto. Agad na nakakuha ng pansin ang kanyang pagdating.
Kilala rin siya ni Lu Zeng at nagtaka. Ano ang ginagawa ng pinuno ng Qin? Umiti si Qin Changsheng habang hawak ang isang magandang kahon, na maayos na may 10 maliliit na jade na bote sa loob, na naglalabas ng espiritual na liwanag. Ito ang sikat na likido para sa paglinang ng aura. Binabati ng Qin family si Ginoo Lu sa pagtuklas ng 9 na uri ng espiritu. Walang ibang regalo. Itong 1 bote ng likido para sa paglinang ng aura na bagong gawa ay ibibigay kay Ginoo Lu. Naway makuha ni Ginoo Lu ang kanyang minamahal sa loob ng 3 araw. Maraming tao ang mapaglaro ang mata sa likido. Bawat bote nito ay napakahalaga. Hindi ito kayang kayanin ng karaniwang pamilya. Biglang nagbigay ang pamilya Qin ng 1 bote. Talagang nag-invest sila ng malaki. Medyo kumurap ang mga mata ko. Ipinapakita ba ng pamilya Qin na sinusuportahan nila si Lu Zeng? Para bang napansin niya ang aking tingin? Si Qin Changsheng ay hindi nagpakumbaba, kundi tila hindi siya nagmamalasakit. Bukod dito, lahat ng tindahan ng pamilya Qin. Simula ngayon, ipinagbabawal ang pagbebenta ng likidong pang-artifact sa kabilang panig. Ang tingin ko ay tuluyang lumami. Itinaas ang panulat at isang kisap ang ginawa. Sana ay hindi ka magsisi. Bayro ni Qin Changsheng. Nagsisisi ako na iniwan kita, basura. Yumakap sa hita ni Ginoong Lu. Napuno ng tawa ang buong lugar. Tiningnan ko si Qin Changsheng ang may malalim na kahulugan. Tahimik akong umalis. Ang lahat ay nagsimulang magsiuwi matapos ang kaguluhan. Pagbalik ko sa bahay ng pamilya Jiang, agad kong isinara ang pinto. Binuksan ko ang King Feng Zhenjing. At maingat na binasa ito. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa paglilinis ng katawan ko ng sinaunang puno ng taikso. Ang medyo mahirap na advanced na huwang level na puso ng pamamaraan na ito, ay bigla kong naintindihan ng madali. Mabilis na dumaloy ang mga espiritual na enerhiyang hindi nakikita ng mata, na nagmumula sa lahat ng direksyon, at pumapasok sa aking dantian. Nagiging mga piraso ng dalisay na espiritual na lakas. Hindi ako napapagod, at tuloy-tuloy akong nagsasanay ng walang pag-iisip sa sarili. Nang dumating ang unang sinag ng araw sa madaling araw, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. May ngiti akong lumitaw sa aking mukha. Isang buong gabing pagsasanay. Matagumpay kong naabot ang 2 antas ng pagsasanay ng enerhiya. Ngunit hindi pa sapat ang 2 antas para maprotektahan ang sarili at maprotektahan si Jiang Roxu. Kailangan mas maging malakas pa. Habang sinasabi ko ito, sinubukan kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ngunit napansin kong bumagal ang aking pagkuha ng espiritu. Habang papalapit sa huling bahagi ng pagpapalakas ng enerhiya, mas humihirap ang pag-unlad ko. Kailangan ko ng energy refining liquid para dito. Pero mahal ang energy refining liquid, at hindi ito binibenta ni Qin Changsheng sa akin. Nang naisip ko ito, bahagyang nagbuntong hininga ako. Sa sandaling iyon, napailing ako at nagsabi sa sarili. Bago pumanaw ang ama ko, sinabi niyang dalhin ko ang kahon na kanyang dinadala. Nadala niya ng 10 taon at ilibing sa harap ng puntod. Pinayuhan niya ako na huwag buksan ito hanggang hindi pa tumutubo ang binhi. Kung may mga rekurso ba para sa aking pagsasanay sa loob nito. Sa sandaling iyon, narinig ang pakiusap ni Jiang Roxui mula sa katabing bakuran. Itay, ito ang resource na ipinadala sa akin ng angkan ngayong buwan. Pakiusap, huwag mong kunin. Si Chen Yingfeng ay may dalang 2 malapit na tagapag-alaga. Hinila nila si Jiang Roxui sa sulok ng pader. Pinipigilan ng mga tagapag-alaga ang kanyang mga kamay. Si Chen Yingfeng ay kumuha mula sa kanyang dibdib ng isang botelya ng key refining liquid. Sa bahagyang malamig na mukha, nagsabi, "Huwag kang mag-isip na hindi ko alam. Gusto mong ibigay ito kay Fang Chen, ang basurang iyon." Matinding inihagis ni Chen Yingfeng ang likido sa pagsasanay sa lupa. Ang mahalagang likido sa pagsasanay ay nagkalat sa lupa. Nagsanib ito sa lupa. Agad na kumawala si Jiang Roxui mula sa 2 katulong. Nahulog siya sa lupa at sinunggaban ang lupa na nabasa ng likido. Nais pa niyang makuha ang ilang likido. Hindi na mapaghihiwalay ang espiritu ng likido at ang lupa. Wala na itong silbi. Chen Yi. Siya na may kalmadong ugali. Galit na may luha sa mga mata. Napakawalang hiya ni Xiao Chen. Bakit ninyo siya ginagawa ng ganito? Hindi pinansin ni Chen Yingfeng, pinapapalo ang kanyang mga palad. Sino ang nang-aapi sa kanya? Ang likidong pampalakas ay pag-aari ng pamilya Jiang. Kung may tapang siya, gawin niya ito para sa sarili. Umaasa sa isang babae na lihim na nagbibigay sa kanya. Hindi lang ang mga tao sa Jiang Mansion ang nagmamaliit sa kanya. Kahit ang mga pulubi sa kalsada ay sumisipat sa kanya kapag kami ay dumaraan. Iniikot-ikot niya ang kanyang baywang. At umalis ng may kasiyahan. Si Jiang Roxui ay walang magawa na nakadapa sa lupa. Nagmumukmok at umiiyak habang niyayakap ang mga tuhod. Dumating ang isang kamay at humawak sa kanyang likod. Dahan-dahang pinapalo. Lumingon siya. Nakita niyang ako iyon. Lalo siyang nagdusa sa sarili. Umiiyak na hindi makapagsalita. Pasensya na, Xiao Chen. Talagang wala akong silbi. Dapat mas maingat ako. Kung ganoon, hindi sana ako nahuli ni Chen Yi. Dahan-dahan kong tinapik ang kanyang manipis na likod, tanga. Salamat sa iyo, hindi ko pa natutunan. Paano kita masisisi? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa pagbuo ng aking ki at dugo. Bumalik ka na at magpahinga. Hintayin mo ang balita ko. Mabilis akong umalis sa Jiang na pamilya. Pumunta ako sa libingan sa labas ng bayan. Ama, anak na walang utang na loob. Dumating na ako para makita ka. Kumukupas ako sa harap ng libingan at nagsunog ng maraming papel.
Mabilis akong umalis sa Jayang na pamilya. Dumating sa burol ng mga libingan sa labas ng bayan. Ama, hindi ako marunong magpahalaga. Nandito ako para sa inyo. Nakaluhod ako sa harap ng libingan at nag-alay ng maraming papel na pera at kandila. Naalala ko ang mga taon na kasama ang aking ama. Tahimik at hindi masalita ang aking ama. Mahilig siyang uminom. Kapag lasing siya, nagagalit siya at nagmumura sa langit. Parang naglalabas ng hindi makatarungan. Kapag gising, tumitingin siya sa buwan. Napuno ng luha. At hindi alintana kung lasing o hindi. Kapag tumingin siya sa akin, palaging mahinahon ang ama. Mag-aasawa na ako. Pero hindi si Jayang Luoy. Si Jayang Roksoy ang mas gusto mo. Sabi mo dati na mas bagay siyang maging asawa ko. May maamong ugali, tahimik at magalang. Habang nakangiti ako, bigla na lang akong napaiyak. Kung buhay ka pa sana, siguradong hindi ka mapipigilan sa pagtawa. Pag naging mag-asawa na tayo, siguradong dadalhin niya siya upang makipagkita sa inyo. Pinunasan ko ang aking mga luha, na may bahagyang paghingi ng paumanhin. Ngunit ang bata ay nakatagpo ng kaunting problema. Kailangan niyang buksan ang kahon na iniwan ng iyong ama. Naabala ang iyong kapayapaan. Patawarin po ninyo ako. Umiiyak ng paulit-ulit. Inangat ko ang aking piko at nagsimulang maghukay sa lupa sa harap ng puntod. Umabot ng 3 talampakan ang lalim na aking hinukay. Bago ko natuklasan ang isang itim na kahoy na kahon. Nang hihinayang, hindi pa ito nabubulok. Inamoy ko ito at dinala sa aking mga kamay. Nagmumukhang nagtataka ang aking mga mata. Walang bakas ng pagkasira ang kahon na ito. Walang kahit isang bakas ng panahon na nakalipas. Ikinutin ko ang switch ng kahoy na kahon. Narinig ko ang isang click. Ang kahoy na kahon na inalagaan ng ama ng 15 taon. Na hindi kailanman nabuksan ay sa wakas ay nabuksan na. Habang binubuksan ang kahon, isang bagay na nagpaiyakan sa aking mga mata ang sumilay. Ito ay 2 jade na bote. Natahimik na nakahiga ang berdeng espiritual na likido sa loob. Ito ay katamtamang kalidad na likido para sa pag-akyat ng enerhiya. Ako'y labis na natutuwa. Ang 2 boteng ito ng katamtamang kalidad na likido para sa pag-akyat ng enerhiya ay talagang nakapagbigay lunas sa aking agarang pangangailangan. Kinuha ko ang likido at doon ko napansin na may sulat sa ilalim. Isang piraso ng bamboo slip. Tumibok ang aking puso. Nanginginig na binuksan ang liham. Ang nakasulat ay ang sulat kamay ng ama. Xiao Chen, nang makita mo ang liham na ito. 3 taon na siyang pumanaw, di ba? 2 bote ng mid-level na likidong pagsasanay ay iniwan para sa iyo upang lampasan ang kasalukuyang antas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kawayan na sulat sa ibaba. Karaniwan lang ang kakayahan ng ama. Sa isang buhay, natutunan ko lamang ang kaunting kaalaman. Nahihirapan akong maging isang 2 bituin na espiritista. Umaasa akong malalampasan ng aking anak ang kanyang ama. Maging isang dakilang espiritista na may mataas na katayuan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng kakayahang ipagtanggol ang iyong sarili. Sa huli, ang kahoy na kahon na ito ay iniwan ng iyong ina para sa iyo. Sinabi niya na kapag naging 5 bituin na espiritista ka, maari mong buksan ang lihim na bahagi ng kahon. Hindi ko nabuksan ang madilim na bahagi. Ito ang huling panghihinayang ng ama. Labanan mo, anak. Bawat patak ng luha ay tumutulo sa liham. Parang nakikita ko ang ama, na nagpaalam sa akin sa huli. Matagal akong nagpunas ng luha. Maingat kong inilagay ang liham. Nag-aalon ang damdamin sa puso. Nalaman kong ang ama ay dating isang 2 bituin na Soul Master. Ang Soul Master ang pinakamataas na propesyon sa mundong ito. Walang katulad. Taglay nila ang kapangyarihan ng kaluluwa na lampas sa karaniwan. Naipapamalas nila ang iba't ibang mahiwagang kakayahan ng kaluluwa. Kaya rin nilang gumawa ng mga espiritual na gamot para sa mga mandirigma. Iba ito sa mga karaniwang gamot ng tao. Ang mga elixir na kailangan para sa pagsasanay ay gawa sa iba't ibang mga bihirang likas na yaman na may matagal ng edad. Ang ganitong mga likas na yaman ay matagal nang nabubuhay sa malalalim na kagubatan, na sumisipsip ng espiritu. Ngunit hindi maiiwasang sumipsip din ng mga dumi. Kung nais alisin ang mga dumi, kailangan gamitin ang malakas na kaluluwa. Ang lakas ang siyang nag-aalis sa kanila. Kaya ang isang tagapagsanib ng kaluluwa ay isang bihasang may misteryosong kakayahan. At higit pa rito, isang hindi mapapalitang tagagawa ng mga eliksir. Ang dahilan kung bakit ang pamilya Qin ng Liu Xianchen ay naging nangungunang pamilya ng paggawa ng gamot ay dahil bawat henerasyon ng pinuno ay namamana ang yaman ng pamilya Qin. Isang kayamanan na kayang pansamantalang pataasin ang lakas ng kaluluwa ng tao. Ang naitaas na antas ay humigit kumulang sa antas ng isang disipulo ng espiritu. Gayunpaman, naging dahilan ito upang ang pamilya Qin ay maging isa sa mga pinakamayamang angkan sa Liuxian City. Isang tapak lamang. Ang buong Liuxian City ay nanginginig. Ang lakas ng espiritu ay madaling maunawaan. Bumukas ako ng mga bambang na papyrus. Nandoon ang mga kakaibang baluktot na mga salita. Sa unang tingin, hindi pa maituturing na mga salita. At habang tinitingnan, nakakapagod ang mata at nakakalito. Tala ng kaluluwa ng tai panimula. Isinulat ni 8-star Soul Master. Mahal na Datuk Xiao. Tanging ang may malakas na kaluluwa ang makakabasa ng mga salita. Mangmang na tao sa buwan. Kung bahagya, masakit ang ulo. Kung malala, sisirain ang kaluluwa. Mag-ingat sa pag-aaral. Dito ko lang naintindihan. Hindi ito binabasa ng mata. Ito ay tinatanggap ng kaluluwa.
Kaya kong makilala. Ipinapakita na ang kaluluwa ay higit sa karaniwang tao. May karapatang maging soul master. Ito ay nagdulot sa akin ng labis na kasiyahan. Agaran akong nagpatuloy sa pagbabasa. Hanggang sa nagsimula akong makaramdam ng sakit ng ulo. Hindi ko na kayang basahin ang natitirang bahagi kaya tumigil na ako. Mabilis akong umupo sa harap ng libingan. Tahimik na pinroseso ang mga nakita kong nilalaman. Tulad ng pag-aaral ng tuntunin ng malinis na hangin. Madali kong naintindihan ang mga nilalaman nito. Sa loob lang ng kalahating araw, nakabukas na ang aking mga mata. May pag-asa sa mukha. Parang natutunan ko na ang ilang paraan ng paggamit ng kaluluwa. Habang nakatingin sa 2 bote ng eliksir sa harap ko, uminom ako ng isang bote, at ang isa ay itinago sa dibdib. Nang pumasok ang nakakabighaning enerhiyang likido sa katawan. Naglilihok ito ng masaganang espiritu. Agad akong nagsimula mag-ensayo. Masigasig na nilulon ang espiritong ito. Di nagtagal, kasabay ng bigla ang pagyanig ng katawan. Bumukas ang aking mga mata. Nabuo ko na ang 3 antas ng pagpapalakas. Ganito kalakas ang epekto ng medium na likidong ito. Hindi ko alam kung ano ang mas mataas pa sa pinakamaganda. Ano ang epekto ng pinakamaganda? Pinuno ko ang hukay sa harap ng libingan. Nagdasal ako sa lapidan ng aking ama, at bumangon ako pabalik sa bayan. Ngunit hindi ako bumalik sa pamilya Jayang. Kundi pumunta ako sa isang tindahan ng mga yaman na walang benta. Ang tindahan ng mga yaman ay pag-aari ni Liu Xiansheng. Ang tindahan ng pamilyang Wang, pangalawang henerasyon sa paggawa ng gamot. Walang swerte ang pamilyang Wang tulad ng pamilyang Qin, na may mga kayamanang nagpapalakas ng kapangyarihan ng kaluluwa. Kaya't kaya lamang nilang gumawa ng mga gamot na napakasimple. Malayo ang kalakalan nila kumpara sa pamilyang Qin. Nang dumating ako, nakasuot ako ng maluwag na itim na balabal. At may suot na maskara habang pumapasok sa tindahan. Ang nagbabantay sa tindahan ay ang tagapamahala ng Treasure Pavilion. Tinatamad na nakahiga sa upuan. Ano ang bibilhin ng bisita? Umiling ako. Sabi ko na hindi ako bibili. Nagulat ang may-ari na may bigote sa akin. Kaya may mga yaman ka bang ibebenta? Hindi rin ibebenta, sabi ng may-ari. Hindi nakaiwas na kumunot ang kanyang noo. Narito ang lugar para sa kalakalan. Hindi ka bumibili o nagbebenta. Bakit ka nandito? Kinuha ko ang gitnang antas ng paglikha ng enerhiya at dugo mula sa aking bulsa. At inilagay ito sa counter para makakuha ng ibang bagay. Nagmumukhang naguguluhan ang may-ari. At tumingin siya sa paligid. Nakatutok ang kanyang tingin sa gitnang antas ng paglikha ng enerhiya at dugo. Nang una ay bahagyang naguluhan. May kakaibang hitsura sa kanyang mga mata. Agad siyang tumalon mula sa upuan. Mabilis na lumapit at sumigaw. Ito ba ay gitnang antas ng paglinang ng ki at dugo? 10 taon na ang nakalipas at muli kong nakita ang gitnang antas ng paglinang ng ki at dugo. May kaunting pagkasabik sa kanyang tinig. Tumingin siya sa akin na may paggalang at sumigaw ng malakas. Dali! Ano pa ang hinihintay ninyo? Bigyan ninyo ng tsaa ang Ginoo. Ihain ang pinakamainam na tsaa. Bahagya akong nagulat. 10 taon na ang nakalipas, baka ito ang likidong pang-ensayo na ginawa ng ama. Walang ekspresyon ang aking mukha at sinabi. Hindi na kailangan ng tsaa. Gusto kong makipagpalitan ng mga materyales. Gaano karami ang maibibigay ng inyong tindahan? Kumuha ako ng panulat mula sa counter. Isusulat ko ang mga materyales. Mga materyales para sa pagbuo ng ki at dugo. Mas naging sabik ang may-ari. Puno ng paggalang ang kanyang tono. Hindi niya maiwasang yumuko ng tuwid ang kanyang katawan. Ikaw ba ay isang espiritu na maestro? Sa buong lungsod ng Luxian, maliban kay Qin Changsheng, walang sinuman ang nangangailangan ng materyales para sa paglikha ng enerhiya ng dugo. Maliban kung siya ay isang espiritu na maestro. Naghahanda kang gumawa ng likidong enerhiya. Lumamig ang tono ko. Gusto mong malaman. Nataranta ang tagapamahala. Mabilis na hinila ang sarili sa bibig. Pasensya na po sa aking salita. Patawarin po ninyo ako, Ginoo. Kung siya nga ay isang espiritu na maestro, hindi mo siya kayang galitin kahit 10 beses. Walang kwenta ang mga salita. Ilang piraso ang kaya mong palitan? Agad na sinabi ng tagapangasiwa. Ayon sa presyo sa merkado, ang isang bote ng gitnang uri ng likidong pang-ensayo ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pilak. Ang mga materyales para sa likidong pang-ensayo ay 1,000 pilak bawat bahagi. Maaaring palitan ng 1,000 bahagi ng materyales. Lumilingon ng bahagya. Pinisil ng tagapamahala ang kanyang mga kamay at sinabi. Ngunit, kung mayroon pa kayong higit pang likidong pang-ensayo na maibibenta sa amin, maaari kong ipagkaloob sa iyo ang 11 na piraso ng materyal. Nagtaka ako saglit. 1,000,000 layang ng pilak. Ang mababang antas ng ki-liquid ay 5,000 liang ng pilak lamang bawat bote. Ngunit isipin mo, ito ay doble ang bisa ng mababang antas. Kaya't nakapagpahinga na ako. Matapos mag-isip ng kaunti, tumango ako at pumayag. Natuwa ang may-ari. Agad na kumuha ng 11 na bahagi ng materyal. At inihatid dito sa aking harapan. Pinagpag ang mga kamay at sinabi, hindi ko itinatago, Ginoo. Bukas na ang eksibisyon ng pamilya Liu Xiansheng sa paggawa ng gamot. Kung mayroon kayong labis na likido para sa paggawa ng kagamitan, maaari ba itong ibenta sa amin sa malaking pagtitipon? Pabigyan mo akong karangalan bilang isang Wang. Tinitingnan ko ang halos nakikiusap niyang ekspresyon. Bahagyang tumango ako at sinubukan. Pagkatapos ay agad na umalis sa Treasure Pavilion.
Tiniyak na walang sumusunod. Nakita ko ang isang eskinita at tinanggal ang aking pagkukunwari. Maingat na naglakad pabalik sa kalye. Hindi pa ako nakalakad ng ilang hakbang. Biglang narinig ang isang malamig na tawa. Ay, sino kaya ito? Si Lu Zeng ay nakangiti habang nakasakay sa kabayo. Kasama niya si Qin Changsheng. Nang makita nila ako, hinatak nila ang taya at huminto. Tumingin si Lu Zeng sa malayo sa Treasure Pavilion. Napailing siya sa pagtawa. May ilan sa Qin clan na nananaginip sa araw-araw. Gusto mong makabili ng mababang uri ng key refining liquid. Tumingin si Qin Changsheng sa akin ng malamig. Sa Liu Xiansheng, bukod sa pamilya Qin, wala nang ibang lugar na may industriya ng key refining. Kung humihingi ka ng key refining sa Treasure Pavilion, baka mali ang lugar na hinihilingan mo. Sa halip na humingi sa kanila, mas mabuti pang humingi ka kay Young Master Lu. Lu Zeng nakatawa at sabi, humihingi pa kayo sa akin na magpabuo ng key. Mas mabuti pang hilingin nyo na pakawalan ko ang kanyang kasintahan, haha. Tumawa siya ng malakas at umalis. Umiti si Qin Changsheng sa akin ng pilyo. Tumingin siya ng may pang-iinsulto. Huwag na ninyong isipin ang tungkol sa eliksir ng key. Ako, si Qin Changsheng, ay isang araw. Huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit patak ng likido para sa pagbuo ng enerhiya sa buong buhay mo. Matapos sabihin iyon, siya ay nagmadaling umalis. Inangat ko ang aking balikat. Walang sinuman ang interesado sa mababang uri ng likido para sa pagbuo ng enerhiya. Di nagtagal. Pumasok ang dalagang si Wang Siling ng pamilya Wang sa Treasure Pavilion. Ang tagapamahala ay nakayuko. May takot sa kanyang mukha. Ang mga bagay, Ginoong, ay tulad ng iniulat ko kanina. Matalas ang tingin ni Wang Siling. Tanong niya ng malamig. Nagpadala ka ba ng tao upang alamin ang kanyang pagkatao? Nanginig ang katawan ng may-ari. Agad siyang umiling. Paano kung magagawa iyon? Ang guro ay labis na nag-aalala sa mga tao na nagmamasid at nagnanais. Kung mapapagalit siya, hindi ba't magdadala ito ng malaking kapahamakan sa pamilya Wang? Medyo lumiwanag ang mukha ni Commander Wang. Tahimik na nakahinga ng maluwag at nagpasalamat. Magaling, napakabuting paraan ng paghawak mo dito. Nabigyan mo ang Soul Master ng sapat na benepisyo. Napalapit ang relasyon, at walang bahid ng kapabayaan. Susunod, kung kaya ng pamilya Wang na makipagsabayan sa espiritong master na ito, ay nakasalalay sa kanyang kagustuhan. Kung siya ay makapagbibigay sa atin ng ilang bote ng mid-level na eliksir ng enerhiya sa palabas. Makikilala tayo ng malaki. Makikipagsabayan tayo sa pamilya Qin. Kasabay nito, kakauwi ko lang sa Jiang na tahanan. Napansin ko ang kaguluhan sa loob ng bahay. Maghanap kayo ng maingat. Kahit na kailangang maghukay ng 3 sako. Kailangan kong mahanap si Jiang Roxu. Nawala si Jiang Roxu. Nabahala ako. Biglang pumasok sa isip ko ang isang masamang ideya. Yung batang na iyan, hindi kaya para lang hanapin ang mga mahahalagang bagay sa langit at lupa. Para mapataas ang antas niya. Nag-iisa siyang pumunta sa labas, di ba? Malapit nang madilim ang langit. Hindi pa siya bumabalik. Baka napahamak siya. Hindi ako makapaghintay. Agad siyang lalabas ng bayan. Patungo sa pinakamadaling lugar na mapagpapalaganap ng mga bihirang likas na yaman sa bundok ng Ulap at Ambon. Sa gilid ng isang bangin sa bundok ng Ulap at Ambon, 3 malalakas na lalaki na may tatak na paniki sa dibdib ay nakangisi at nakatitig pababa sa bangin, kung saan mahigpit na nakakapit si Jiang Ruxui sa mga baging. Dahil sa matagal na pagbitay sa hangin, mahigpit niyang hawak ang mga baging. Labis na ang lakas ko. Maputla ang mukha ko na parang papel. Lalong nanginginig ang katawan ko. Ganda-ganda ni Jiang. Tumigil ka na sa pag-igting. Kung hindi, baka madulas ang kamay mo at mahulog ka. Sayang naman kung mapira-piraso ka sa pagbagsak. Dinilaan ng matipunong lalaking nangunguna ang labi niya. May malanding tono. May isa pang lalaki na sumasang-ayon. Halika na. May dahilan ang galit at may may-ari ng utang. Kinuha ka lang namin para ipakita kay Lu Zeng. Para singilin ang utang na sugal niya sa amin. Nangangako kaming hindi ka namin sasaktan. At hindi pa umalis sa magandang katawan ni Jiang Roxu. Kapag nahuli sila at dinala sa itaas, hindi mo maiisip ang magiging resulta. Si Jiang Roxu ay nakanganga ng mahigpit. Sinasabi niya ng bawat salita. Walang paraan. Nawalan na ng pasensya ang lalaking nangunguna. May matalim na ningning sa mata. Iha, ilahin mo siya dito. Hindi siya naniniwala na si Jiang Ruxui ay talagang maglakas loob. Nabitawan at tumalon mula sa napakataas na bangin na ito. Agad na lumapit ang 2 malalakas na lalaki. Hinila ng buong lakas ang baging pataas. Tinitingnan ni Jiang Ruxui na palapit siya sa gilid ng bangin. Nababalot ang puso niya ng kalungkutan. At naghahanda ng bitawan ang kamay at bumagsak. Ngunit isang sunod-sunod na mabilis na yabag ang narinig. Biglang narinig mula sa malayo. Kasunod nito, isang sigaw ng pagdurusa. Isang lalaking humihila ng mga baging ay biglang tinadyakan at nahulog sa bangin. Ang kanyang madilim na anyo ay nahulog sa ulap sa gitna ng patuloy na mga daing. At sa isang iglap, nawala na siya. Ang natitirang 2 matipuno ay nagalit na nagalit. Lumiko siya at nakipaglaban sa dumating. Sa loob ng ilang sandali, isang matipunong lalaki ang sumigaw at bumagsak sa lupa. Yung huling lalaki ay natakot na natakot. Habang nagmamadaling tumakas. Habang sumisigaw ng may takot. Sino mang pumatay sa akin sa Blood Floating Palace? Sigurado kang mamamatay. Sigurado kang mamamatay. Nabigla si Jiang Roxu. Sino ang dumating?
Dapat malaman na ang tatlong tao mula sa Xifu Palace kanina. Isa ay may antas ng ki na nasa ikatlong baitang. Ang dalawa naman ay nasa ikalawang baitang. Bigla, may isang ulo na sumilip mula sa gilid ng bangin. Tumingin si Jiang Roxui ng mabuti. Bigla siyang napaatras. Xiao Chen. Hinawakan ko siya at hinila siya pataas. Nilingon ko ang kanyang palad at nakita kong sira na ito. Ang dugo ay bumasa sa kanyang kamay, na may isang halamang espiritu na hawak niya. Dahil sa sobrang higpit niya sa pagkakahawak, naging sira-sira ang halamang iyon. Halimang hindi na magagamit pa. Napansin din ni Jiang Roxui ito. Biglang naging madilim ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Ito ang pinaghirapan kong mahanap. Nabuo ang iba't ibang damdamin sa puso ko. Maingat na niyayakap siya sa dibdib. Mahinang sabi, huwag mo nang riskuhin ang ganito para sa akin muli. Si Jiang Roxui ay nakasandal sa aking dibdib. Sa puso ko ay may pagsisisi na hindi ako nakatulong. At may bahagyang tamis ng pagiging pinahahalagahan. Ganoon na ba ako kahalaga sa puso ni Fang Chen? Pinakalma ko siya, at lumingon sa bangkay ng taong mula sa kswegong sa lupa. May kumilos sa puso ko. Ako'y yumuko at naghanap ng ilang sandali. Mabilis niyang nakuha mula sa isang bangkay ang isang token. Ito ay ang token ng Blood Floating Palace. Matagal nang naglabas ang gobernador ng isang bounty. Patayin ang isang demonyong tao mula sa Blood Floating Palace para makapasok. Sa inyong spirit pool ng gobernador, makakapag-ensayo ka ng isang beses. Iningatan ko ang token ng maingat. Tumingin ako sa langit. Sa oras na ito, paligid ay madilim na madilim. Hindi na malinaw ang daan pababa ng bundok. Walang magawa kaya naghahanap muna ng ligtas na yungib. Dinala si Jiang Roxui doon para magpalipas ng gabi. Lumalalim ang gabi. Si Jiang Roxui ay nakatulog ng pagod na pagod. Nandyan ako sa kanyang tabi. Ngunit hindi ako nagpapahinga. Kinuha ko ang mga materyales para sa likidong pang-enerhiya na nakuha mula sa Treasure Pavilion. Sinubukan kong gumawa ng likidong enerhiya. Kinabukasan ng umaga, tumingin ako sa isang tumpok ng abo sa lupa. At napabuntong hininga ng may awa. Nasayang ang tatlong bahagi ng materyales. Ngunit biglang sumilay ang aking mga mata. At lihim na naisip, pagkatapos ng paglilinis ng aking kaluluwa sa sinaunang puno ng Xu. Hanggang saan nga ba ang lakas nito? Napakadali lang gumawa ng pinakamababang antas ng likido ng pagninilay. Sobrang dali na hindi ka pani-paniwala. Tumingin ako sa 8 bote ng espiritual na likido sa aking tabi. 7 sa mga ito ay mataas na kalidad na likido ng pagninilay. At isa pa, tiyak na ito ay pambihirang likido ng pagbuo ng katawan. Ito ay isang unang pagsubok lamang. Kapag naging bihasa na ako sa mga pamamaraan sa hinaharap, mas magiging madali na para sa akin na makagawa ng pinakamataas na kalidad na likido para sa pagpapalakas ng katawan. Sa ganitong kamanghamanghang resulta, kahit ako mismo ay nakakaramdam ng hindi ka panipaniwala. Hindi kaya ang lakas ng aking espiritu ay umabot na sa antas ng pundasyon, bumulong ng tahimik, at saka ko pipigilan ang aking isipan. Agad kong kinuha ang bote ng napakahusay na likido para sa pagpapalakas ng katawan. At ininom ito ng buo. Isang napakalakas na bisa ng gamot ang biglang sumabog sa aking katawan. Ang enerhiyang lumalabas ay kasing dami ng 10 beses ng mababang antas na likido para sa pagpapalakas ng ki. Puno ang aking katawan at bahagyang namamaga. Parang isang bilog na lobo. Hindi ako nag-atubiling kumilos. Agad na umupo ng nakaluhod. Gumamit ng isip. Mabilis na tinanggap ang mga espiritual na enerhiya. Pagkalipas ng isang oras, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Punong-puno ng pagkabigla ang aking mga mata. Antas na pagbuo ng enerhiya, ika-4. At malapit na akong umabot sa ika-5 antas ng pagbuo ng enerhiya. Sa kabilang panig ng Jiang Mansion, ibang tanawin naman ang nagaganap. Si Lu Zeng ay pawisan ng husto. Napakasama ng kanyang mukha. Nakatingin siya ng diretso sa harap niya. Sa 10 walang laman na bote ng liquid training key. Mahinang ungol. Bakit ganito? Nainom ko na lahat. Bakit hindi pa rin siya nakakapag-breakthrough? Si Chen Yingfeng sa tabi ay nalilito rin. Hindi dapat ganito. 9 na antas ng espiritual na ugat. Dagdag pa ang 0 bote ng mababang uri ng likidong pagsasanay ng enerhiya. Kahit baboy pa yan, dapat makapag-breakthrough na. Pero ang antas ni Lu Zeng ay hindi gumagalaw kahit kaunti. Napilitan siyang pilitin ang sarili na magbigay ng aliw. Ang pagnanais ni Zeng na magmadali ay nagiging hadlang sa kanyang tagumpay. Marahil ay nagmamadali kang makalagpas, na nagdudulot ng kalituhan sa iyong isipan. Sa anumang paraan, hindi ka naman talo. Si Fang Chen, ang walang silbi, walang ugat ng espiritu, at walang kasanayan sa pagninilay, hindi na maaaring makalagpas. Kayo ay para lang nagtabla. Nang marinig iyon, bahagyang bumaba ang tensyon ni Lu Zeng. Nagpakita siya ng bahagyang pang-iinsulto sa mukha. Karapat dapat ka bang makipagkumpetensya sa akin? Hindi pa ako nakaka-breakthrough, pansamantala lang iyon. Pero siya, hindi na kailanman makaka-breakthrough. Sige, punta tayo sa main hall para magpasya. Sa pagkakataong iyon, kasama si Jiang Roxui na naglalakad sa liwanag ng umaga. Bumalik kami sa Jiang Residence. Tumingin si Jiang Roxui sa malaking pulang pintuan ng Jiang. Ngunit matagal siyang hindi makalakad. Humarap siya sa akin. Punong-puno ng bigat ang kanyang mata. Parang napansin ko ang kanyang pagkabalisa. Inabot ko ang kanyang kamay at niyakap siya. Ang tono ay kalmado at matatag. Sinabi ko na poprotektahan kita, sabihin mo na.
Hawak ko ang kanyang kamay at sabay kaming pumasok sa pintuan ng Jiang na pamilya. Si Jiang Zengyan ay nagmamadaling dumating kasama ang mga tao. Napansin niya ang mahigpit naming pagkakahawak ng kamay ni Jiang Roxu. Bahagyang nagkunot ng noo. At nagtanong, Fang Chen, kumusta ang pag-usad ng iyong pagsasanay nitong mga araw na ito? Muling nagbukas ako ng lapis. Kaya ko pang magsulat ng 2 salita. Nabigla si Jiang Zengyan. Pero hindi na siya nagtanong pa. Inakay nila ako at si Jiang Roxu ay papasok sa lobby. Puno na ang lobby ng tao. Dozens ng mga matatanda at kabataan ng Jiang family. Mga direktang kamag-anak at mga side branch. Lahat ay narito. Ilang mga batang babae mula sa pamilyang Jiang. Nakabihis ng makukulay, na nakangiti at nakikipag-usap kay Lu Zeng. Umaasang makuha ang kanyang atensyon. Si Jiang Luoy ay nakangiti rin. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap kay Lu Zeng. Ngunit nang makita niyang pumasok ako, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala na parang hindi ito umiiral. Ang tono ay walang pakialam. Akala ko hindi ka darating. Sa wakas, may kaunting pagkalalaki ka. Wala akong gana makipag-usap sa kanya. Diretso akong naglakad sa gitna ng bulwagan at huminto. Matangkad ang tindig. Kumuha ng panulat at sumulat. Kailan nagsimula? Yung kumpiyansa at kalmang aura na iyon. Nagdulot ng bahagyang paggalaw sa mga tao sa paligid. Nakita ni Jiang Luoyi ang isang pabulong na pagkabigla sa mata niya. Di maiwasang tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Maingat na tinapik ni Chen Yingfeng ang tasa ng tsaa. Dahan-dahang nagsalita. Naalala mo pa ba yung pustahan noong nag-examine kayo ni Fang Chen? Kung hindi ka kasing galing ni Lu Zeng. Sayang naman. Si Jiang Roxu ay ikakasal kay Lu Zeng. Tumingin ako sa kanya ng walang emosyon. Nang biglang nagbago ang tono. Kung matalo si Lu Zeng, pakisuyong alagaan ang pamangkin mo. Huwag mo na siyang hayaan na mangarap ng higit pa sa kanyang kakayahan. Biglang pinindot ni Chen Yingfeng nang mabigat ang tasa ng tsaa sa mesa. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Feng. Kung matatalo si Zeng walang mukha siyang hilingin pang pakasalan si Roxu. Ngunit kung ikaw ang matatalo, agad kang aalis sa Jiang na pamilya. Mula noon, wala nang utang ang pamilyang Jiang sa pamilya mo, Fang. Isang banayad na galaw ng aking kamay. Mabuti na bumagsak ang dulo ng panulat. Sige, magpatalo tayo. Nanghihinayang si Chen Yingfeng sa kanyang puso. Dito na tayo magsimula. Naglakad si Lu Zeng nang may kumpiyansa papasok sa silid. Halos nakasulat sa kanyang mukha ang paghama. Makipagsabayan sa aking siyam na antas ng espiritual na ugat. Kung may alam ang mga ninuno ng pamilyang Fang sa kabilang buhay, dapat nararamdaman na rin niyang may karangalan siya sa sarili niya. Ngumingiti siya ng may panunuya. Itinaas niya ang parehong kamao at malakas na pinukol sa hangin. Sa antas ng pagpapalakas ng enerhiya sa ikalimang yugto. Nagdulot ito ng matinding pagyanig sa hangin. Si Jiang Luoy ay nagulat nang hindi makitang may pag-angat. Hindi dapat siyang magkulang sa pag-angat. Hindi dapat mangyari iyon. 1-0 bote ng likido para sa pagbuo ng enerhiya. Kahit na siya ay isang 6 na antas, dapat ay makapagpabago na siya. Ang mga kamag-anak ay nagtinginan. Talagang hindi inaasahan ang resulta na ito. Mukhang hindi kasing lakas ng inaasahan ang siyam na antas na ugat ng espiritu. Naging awkward ang sitwasyon. Agad na sinubukan ni Chen Yingfeng na ayusin ang sitwasyon. Ang paglalakbay sa pagsasanay ay palaging mahirap sa bawat hakbang. Sa loob lamang ng 3 araw, na umangat mula sa 5 antas ng paghasa ng enerhiya hanggang sa ganap, ay napakagaling na. Bagaman marami sa mga kapamilya ang may alinlangan pa rin sa puso. Hindi na nila ito pinagtulong-tulungan. At sabay-sabay na sumang-ayon. Kahit ano paman, hindi ito maihahambing sa isang basura na walang espiritual na ugat. Nang marinig ito ni Lu Zeng, itinuwid niya ang kanyang dibdib at ngumiti ng may pagmamalaki. Paano ka, Fang Chen? Kahit hindi ako nakapag-breakthrough, at least umunlad naman ako. Natalo ka pa rin. Sabay niyang sinabi na may nag-aalab na tingin kay Jiang Roxu. Tumingin ako at ngumiti. Siyam na uri ng espiritual na ugat. Suportado ng Qin Changsheng ay ganito lang. Ang salitang ito ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na pagkabahala kay Chen Yingfeng. Pinalo ang mesa at hindi na makapaghintay. Tunay na dragon sa langit. Ikaw na isang maliit na halimaw sa lupa. Anong karapatan mong mangutya? Tunay na dragon. Mas matamis pa ang ngiti ko. Itaas ang kamao at sipaing malakas ang hangin. Isang purong enerhiya ang nagpaigting sa hangin. At nagpasigla sa mata ng lahat. Nagsimula sa unang antas ng pagsasanay ng Qi. Ito ang unang antas ng pagsasanay ng Qi. Xiao Chen, nakamit mo na ang breakthrough. Jiang Roxu na nakapamiwang ang bibig. Hindi makapaniwala, nagmumurang masaya. Ang iris ni Jiang Luoy ay biglang kumislap. Nagsasalita ng hindi makapaniwala. May espiritu siyang ugat. Lalong pinalaki ni Lu Zeng ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang isang inutil na hindi niya kailanman pinahalagahan ay nakapasok sa unang antas ng Qi refining. At natalo siya. Paano ito posible? Hindi niya matanggap na siya, isang mataas na antas, na may pambihirang espiritual na ugat ay matatalo ng isang inutil. Umiti ako habang nagsusulat ng isang pangungusap. Kung alam ng mga ninuno ng aming pamilya, nananalo ako ng 9 na uri ng espiritual na ugat. Tiyak na magiging mas proud sila. Ang pang-aasar ni Lu Zeng kanina ay parang isang sampal na tumama sa aking mukha.
na nagpasiklab sa aking galit, at hindi ko maiwasang magalit. Chen Yingfeng rin ang nakakaramdam ng kahihiyan at malamig na sabi. Isa lang ang antas ng pag-ehersisyo ng enerhiya. Tingnan mo ang itsura mong pakitang tao na masaya. Paglampas sa isang antas ng pag-ehersisyo ng enerhiya at paglampas sa 6 na antas, may pagkakaiba ba? Ang huli ay 5 beses na mas mahirap kaysa una. Ngumiti ako. Muling itinaas ang kamay at muling pumalo ng isang suntok. Ang hangin na hinihipit ay may bahagyang pumutok na tunog. Si Jiang Ruxui ay nagulat ng hindi makapaniwala. Ikalawang antas ng Ki Refinement. Xiao Chen, nakakamit mo ang ikalawang antas ng Ki Refinement sa loob ng 3 araw. Hindi na makatiis si Jiang Lui. Ang kanyang magandang mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Hindi ko pa nga kayang maabot ang ikalawang antas ng Ki Refinement sa loob ng 3 araw. Si Lu Zeng ay lalo pang nagulat sa kanyang mga mata. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Kapag naabot ang unang antas, natalo na niya siya. Naabot na ang ikalawang antas ng pagsasanay ng Ki. Parang winasak na niya siya. Nagulat ng gusto si Chen Yingfeng. Ngunit pilit pa rin siyang nagdepensa. Hindi naman mahirap ang ikalawang antas ng pagsasanay ng Ki. Sasabihin ko lang na halos nakaabot na siya sa progreso ni Lu Zeng. Ngunit pagkaraan ng mga salita, muli akong pumalakpak sa hangin. Ang malutong na tunog ay parang matindi. Isang sampal na tumama sa mukha ng lahat. Nagulat si Jiang Luo at biglang umupo. Hindi niya namalayan na natumba ang upuan. Nakita sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla. Antas 3 ng Ki Refining. Imposible na makamit ang ikatlong antas ng pagninilay sa loob ng 3 araw. Kahit na may 9 na uri ng espiritual na ugat, hindi ito posible. Si Lu Zhen at Chen Yingfeng ay nagpakita ng labis na pagkabigla. Hindi makapaniwala na nakatingin sila sa akin. Kumuha ako ng panulat at bahagyang inalog ito. Ano kung tunay na dragon? Ano kung may 9 na uri ng espiritual na ugat? Si Lu Zeng ay nakaramdam ng matinding kahihiyan at sumigaw. Ano ang ipinagmamalaki ni Fang? Hindi ako natatakot sabihin sa'yo. Nasa daan na ang mga tao ng Tianji Pavilion. Pagdating nila, diretso akong papasok sa Tianji Pavilion at ikaw. Isa ka lang amoy-amoy na may 3 antas ng Ki Refinement. Hindi ka karapat-dapat makipagsabayan sa akin. Hindi ka karapat-dapat. Si Chen Yingfeng ay nalugmok din ngayon. Matyagang tinitigan niya ako at galit na sinabi. Oh, meron kang espiritu. Ako ay isang walang kwentang tao. Pero nakakabilib, di ba? Kung ganito ka kagaling, maghanda ka na ng marangyang regalo sa akin sa loob ng 1-0 araw. Kung hindi mo may bibigay, huwag mong sisihin ako kung magkaproblema tayo. Ipapakasal ko si Jiang Roxu sa iba. Pumalo siya sa mesa, kasabay ng galit na pag-alis ni Lu Zeng. Ako'y nagtango. Hindi ako nag-alala. Kung dati, siguro mag-aalala rin ako. Pero ngayon, hindi na. Dahil isa ako sa mga Soul Master. Isang Soul Master na makakagawa ng mamahaling elixir. Bigla kong naisip ang pangako ko kahapon sa Treasure Pavilion. Na dumalo sa exhibition ng Luxian City. Kakatapos ko lang gumawa ng isang batch ng mataas na kalidad na kilikit. Mabenta ito, di ba? Sa harap ng punong bayan, ang malawak na kalye ay puno ng mga pwesto sa magkabilang panig. Ngayon ang exhibition ng mga alchemist sa buong lungsod. Lahat ng mga albularyo, maliit man o malaking, ay darating. Upang ipakita ang kanilang pinakamahusay na gamot. Nasa entablado si Patriarch Qin Changsheng. Ipinapakita niya ang pinakasikat nilang gamot. Mababang klase ng likido para sa paglinang ng aura. Ang mga nanonood ay parang bundok at dagat. Sa kabilang panig, ang entablado ng Wang family na kasing laki. Ngunit halos walang tao. Napakalamig. Ang malaking pagkakaiba ay nagdulot ng hindi mapakali na damdamin kay Wang Siling, na bulong na sinabi. Ang nakatatanda, talaga bang darating? Kasama ang tagapamahala sa tabi. Napangiti ng mapait. Karamihan sa mga espiritu na guro ay may ugaling mailap. Nag-iisa sa lahat ng bagay. Nakasalalay sa kanyang mood kung darating siya o hindi. Nababahala rin siya sa loob ng puso. Kung darating ang espiritu na guro na iyon, ang pamilyang Wang na may mid-level na kasanayan sa paggawa ng kagamitan, ay tiyak na magliliwanag ng husto, at malalampasan ang pamilyang Qin. Ngunit kung hindi siya darating, ang palabas na ito ay magiging solo ng pamilyang Qin. Sa susunod na taon, lalong magiging mahirap ang buhay ng pamilya Wang. Mas lalo silang nababahala dahil ang kayamanan ng pamilya Qin ay tila nagbigay ng mas malakas na kapangyarihan. Ayon sa balita, matagumpay na si Qin Changsheng sa paggawa ng isang bote ng mid-grade na Ki Refining liquid. Kahit na ang produksyon ay may bisa lamang na 1%. Pero kung maipalabas ito, magiging sobrang ingay nito. Ang tanging paraan para sa pamilya Wang ay yakapin ang braso ng Soul Master na iyon. Sa oras na iyon, pumasok ako sa entablado ng pamilya Wang na nakasuot ng itim na balabal. Si Wang Siling ay naglalakad-lakad pabalik-balik. Biglang napansin ang isang anino na nakasuot ng itim. Bahagyang nagbuntong hininga. Ikaw ay sino? Nilingon din ang may-ari. Sa isang sulyap lang ay nakilala na ang kasuotan. Biglang tumibok ng mabilis ang puso niya. Siya ang binibini, yung nakatatandang Soul Master. Nayanig si Wang Siling sa loob. Agad siyang lumapit at nagbow. Si Siling po, nakikitungo sa nakatatanda. Nagmadaling ipakilala ng tagapamahala. Nasa harap ninyo ang panganay na dalaga ng pamilyang Wang, na kumakatawan sa pamilya para sa mga gawain. Hindi ako interesado sa mga bagay ng pamilyang Wang. Patuloy na nagsalita ng malabo.
Gaano karaming likidong enerhiya ang kaya ninyong inumin? Nagtago si Wang Siling ng masayang ekspresyon. Talagang nais makipagtulungan ang espiritu na ito sa pamilyang Wang. Bahagyang umikot ang kanyang mga mata at sinabi, naghanda ang aming pamilyang Wang ng 100,000 pirasong pila. Sa kasalukuyang presyo, makakabili ito ng 1 bote ng katamtamang kalidad na likidong pang-enerhiya. Nang marinig ko ito, bahagyang nagkunot ang aking noo. Wala akong katamtamang kalidad na likidong pang-enerhiya ngayon. Ang meron lang ako ay mataas na kalidad. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita, akala ni Wang Siling ay kulang ang perang inihanda niya. Dagdag pa niya, hindi mo alam, senior. Ang aming angkan, ang Wang, ay bumili gamit ang 1,000,000 lay ang napila ng iyong likido sa pagpapalakas ng aura. Tiyak na patas ang presyo. Ang pamilya Qin sa kabila ay nakagawa na ng mid-range na likido sa pagpapalakas ng aura. Sa susunod, mag-aagawan ang dalawang pamilya. At ang presyo ng pagbebenta ay tiyak na mas mababa sa 1,000,000 lay ang napila. Ang pamilya namin, Wang, ay nagsasakripisyo lang para kumita. Sabi ko ng tahimik, hindi ako nagbebenta ng mid-range. Natatakot ang shopkeeper at pawis na pawis. Sinasabi niya na tinawag daw niya ang Soul Master para magbenta ng mid-grade alchemy liquid dito mismo. Tahimik kong inilabas ang isang bote ng alchemy liquid. At nakatuklas sa palad ko, sabi ko. Binebenta ko lang ito. Sabay na tumingin si Wang Siling at ang tagapamahala. Kaya pang panatilihin ni Wang Siling ang kanyang kalmado. Ngunit lumiliit ang kanyang mga pupil. Habang ang tagapamahala ay biglang napatingala. Pinakamataas na kalidad na likidong enerhiya. Ginoo, ibebenta mo ba sa amin ito? Tinanong ko, ayaw mo bang bilhin? Mabilis na sabi ng may-ari. Hindi, ayaw ko. Siyempre, gusto ko. Ito ay isang napakataas na kalidad na likido para sa paglinang ng enerhiya. Huwag mong sabihin, sa Liuxian City, kahit sa mga kalapit na bayan, hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng pinakamataas na antas na espiritual na gamot. Ganap na kayang magpasikat ang Wang family ng isang bagsak. Kinuha ang karamihan sa bahagi ng pamilya Qin. Mula noon, naging nangungunang pamilya ng alchemy sa Liuxian Cheng. Tungkol naman sa industriya ng paglikha ng kagamitan ng pamilya Qin. Sa harap ng mataas na kalidad, talagang hindi ito sapat. Ngunit nag-aalala na naman ang tagapangasiwa. Ginoo, gaano karaming gusto mong ibenta? Ang bawat bote ng mataas na kalidad na gas liquid ay napakamahal. Narinig kong may mga lumitaw mula sa malalayong lugar. Isang bote na nagkakahalaga ng 50,000 liang ng pila. Kung ang Espiritu Master na ito ay magpapalaki ng boses, maaaring hindi kayang malaking bilhin ng kanilang angkan ang mga ito. 1,000 liang lang ang sinabi ko ng walang emosyon. Nakita ni Wang Siling ang isang pahiwatig sa kanyang mga mata. Kung may malalim na kahulugan, sabi niya, ang mga nakatatandang alchemist na liquid ay nagkakahalaga ng 1,000 layang ng pila. Hindi maiwasang mag-isip siya. May iba ba akong layunin? Hanggang sa kinuha ko muli ang 3 bote at inilagay sa aking harapan, tahimik na sinabi. Isa lang ang aking kahilingan. Bumagsak ang pamilya Qin. Kaya mo ba iyon? Nagulat si Wang Siling. Hindi nakapagtataka kung bakit sobrang mura nilang ibinenta ito sa kanila. Kaya pala may galit ang nakatatandang ito sa pamilya Qin. Parang mali ata ang gamot ni Qin pamilya. Nabastos pa nila ang isang pangalawang ranggong Soul Master. Agad siyang nagpasya. Kung ang nakatatanda ay kayang magbigay ng ganito, mababang presyo para sa mataas na kalidad na alahas. Masisira ang Qin pamilya, madali lang. Tumango ako at nagsabi ng walang emosyon. Bigyan mo ako ng materyales para sa paglinang ng enerhiya at dugo. Ngayon ay magsisimula na kaming magluto ng maraming di kalidad na elixir para sa paglinang ng enerhiya at dugo. Agad na utusan ni Commander Wang ang mga tao ng mga angkop na materyales at lugar para sa paglikha ng gamot. Sa tanghali, sa oras na pinakamaraming tao, biglang humiti si Qin Changsheng ng malakas. Ipapaalam namin sa lahat ang isang napakagandang balita. Matagumpay naming na-develop ang isang medium na uri ng elixir para sa paglinang ng enerhiya at dugo. Presyo, 13,000 liang ng pila. Lahat ay nag-ingay ng malakas. Kahit na mas mataas pa ito sa merkado. Ngunit ang panggitnang uri ng paglinang ng enerhiya at dugo ay isang bagay na may halaga ngunit walang pamilihan. Ang makabili nito ay isang swerte na. Kahit na medyo mahal, tatanggapin ko na. Habang nakatingin sa masiglang tao na papalapit, tuwang-tuwa si Qin Changsheng. Simula nang makipagsabuatan kay Luzeng. Palaging maswerte ang pamilya Qin. Mga Ginoo, nais din ng pamilya Wang na ipahayag ang isang magandang balita na ikinagulat ni Qin Changsheng. Si Wang Siling sa kabilang panig ay may ngiting. Mahinhin habang hawak ang isang tray na may takip na pulang tela. Nakangisi si Qin Changsheng. Palusot itong dalaga. Pero kung gusto niyang kalabanin ang pamilya Qin, kailangan may totoong kakayahan siya. Bago pa man siya matapos magsalita, bahagyang kumiti si Wang Siling. Diretsong sinabi, mula ngayon, ang pamilya Wang ay mag-umpisa na. Limitadong alok ng mataas na kalidad na key-refining liquid. Pagkatapos ay inalis niya ang pulang tela sa tray. Isang bote ng mataas na kalidad na key-refining liquid. Ang biglang lumitaw. Agad na sumabog ang ingay sa paligid. Ngunit hindi maunawaan ni Qin Changsheng kung saan nagmula ang mataas na kalidad na alahas ng Wang family sa isang gabi. Na lumitaw. Medyo nagpanik siya. Nakita niyang ang mga bisita sa kanyang booth ay sabik na lumipat sa kabila. Agad siyang sumigaw. Huwag kayong magalit.
Ang dekalidad na likido para sa paglikha ng kagamitan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 50,000 pirasong pilak. Sigurado ba kayong kayang-kaya ninyo ito? Dahil dito, maraming mga dancer na nag-init ang ulo ay napahinto. Nagmumukhang nahihiya. Tunay na mahalaga ang mataas na kalidad na likido para sa pagpapaikting. Hindi ito kayang bilhin ng karaniwang tao. Mas mabuting bumili na lang tayo ng matabang at katamtamang klase ng likido para sa paglinang ng enerhiya. Ngunit pumingiti si Wang Siling. Bilang pasasalamat sa mga bagong at luma ng kliyente sa suporta sa Wang family sa maraming taon, ipapahayag namin ang limitadong promo sa loob ng isang buwan. Ang presyo ng mataas na kalidad na likido para sa pagbuo ng enerhiya ay 12,000 tael ng pila. Sinala niya ng mabuti ang 12,000 tael. Kabilang dito ang 1,000,000 tael na ibabayad sa nakatatanda. 1,000 ay gasto sa materyales. Ang pamilya Wang ay kumikita lamang ng kaunting 1,000 tael ng pila. Ngunit kahit maliit ang kita, kaya nitong pabagsakin ang pamilya Qin. Sapat na iyon. Ang mga tao na kanina lang huminto ay biglang sumabog. Sumugod sa entablado ng Wang. Ang gulo sa lugar ay nagpatuloy hanggang sa dapit hapon. Tumingin si Qin Changsheng sa buong entablado. Ang ibinalik na mababang uri ng likido para sa pagpipino. Punong-puno ng dugo ang mga mata. Bakit ganito? Bakit? Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang Wang. Lumabas na dekalidad na likido para sa paglikha ng kagamitan. At sobrang mura pa. Parang sadyang tinutok sa pamilyang Qin. Pinagpipilitang humanga, siya'y bumulong. Wang Siling, kahit sino pa ang iyong kakampi. Hindi mo kami kayang pabagsakin, pamilyang Qin. Sobrang bata ka pa para dyan. Tumayo siya at humihikbi. Nakatulong ako kay Luzeng ng ganito karami. Dapat din niyang ilabas ang mga tagapagtanggol sa likod niya. Para tulungan kami sa pamilya Qin. Isang pansamantalang tolda na itinayo sa likod ng pamilya Wang. Uminom ako ng tsaa para maibsan ang aking lalamunan. Sa isang araw, nakagawa ako ng kabuang 50 bote ng mataas na kalidad na likido para sa pagbuo ng Qi. 1,000 bote ng pinakamagandang likidong pang-enerhiya. Itatabi ko ang pinakamagandang likidong pang-enerhiya para sa sarili. Ibebenta ang mataas na kalidad na likidong pang-enerhiya sa pamilyang Wang sa halagang 500,000 pila. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit si Wang Silin na may hawak na tseke. May dalang banayad na mabangong amoy. Senior, ito ang iyong tseke na nagkakahalaga ng 500,000 pila. Tinanggap ko ito na walang ekspresyon sa mukha. Isiniksik ko ito sa aking dibdib at sinabi, bukas, maghahanda ako ng isa pang batch ng mataas na kalidad na kilikid. Ihanda niyo ang inyong mga pilak at materyales para sa palitan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumayo siya at naghanda ng umalis. Sandali lang, senior. May sinag ng karunungan sa mga mata ni Wang Siling. Ang mataas na kalidad na kilikid ay sapat na upang gumuho ang kalahating teritoryo ng Qin. Ngunit mayroon pa silang mababang kalidad na kilikid. Kaya't makakapagpatuloy pa rin sila sa kanilang buhay. Naintindihan ko agad ng bahagya kong pag-isipan. Ang makakagamit ng mataas na kalidad na likidong enerhiya ay iilan lamang sa mga mananayaw. Karamihan sa mga mananayaw ay mas pinipili pa rin bumili ng mababang kalidad na likidong enerhiya. Ginagawa ng pamilya Qin ang lahat para suportahan si Luzeng. At walang pag-aalinlangan na pinipigilan ang kanilang sarili. Kailangang linawin ko ang usaping ito. Maestro, maaari po bang gumawa ng ilang mababang uri ng likidong enerhiya? Tahimik na tanong ni Wang Siling. Nakatingin ako sa unahan ng malalim. Hindi naman imposible ang paggawa ng mababang uri ng likidong enerhiya. Ngunit napakalaki ng pangangailangan para dito. Kahit araw-araw kong gawin ito, hindi pa rin sapat para sa merkado. Dapat mas pagtuunan ko ng pansin ang aking pag-ehersisyo. Para labanan ang pamilyang Qin na ganito kaaksaya ng oras. Malinaw na hindi sulit. Pwede ba tayong magpalaki ng ilang mga estudyante ng espiritu? Ano ang palagay mo, senior? Nang makita ni Wang Siling na hindi ako nagsalita, tinanong niya. Nabalik ako sa sarili at humingi ng paumanhin. Iniisip ko kung dapat ba akong magpalaki ng ilang estudyante ng espiritu. Natutok sa paggawa ng mababang kalidad na likidong pang-imbento. Ngunit hindi ito pwedeng madaliin. Ang pagpili ng mga tao ay isang malaking abala. Mag-usap tayo ng mas detalyado kapag may oras. Tumingin ako sa langit. Tumayo ako at nagpaalam. Ngunit si Wang Siling ay biglang nahulog ang puso. Mag-ensayo ng mga alagad ng kaluluwa. Dapat malaman na si Qin Changsheng ay may pamanang kayamanan na makakatulong. Isa lang ito sa antas ng isang mag-aaral na Soul Master. Kung magkakaroon ang Wang family ng isang mag-aaral na Soul Master, hindi na sila mag-aalala pa. Matagal siyang nag-isip at nagsabi, kunin mo ang Broken Illusion Crystal. Kapag dumating siya bukas sa bahay, gusto kong makita ang kanyang tunay na mukha. Ang Broken Illusion Crystal ay yaman ng Wang family. Kayang mabatid ang pagkukunwari. Gusto niyang makita ang tunay na anyo ng espiritu na guro. Hindi ako nagmadaling bumalik sa Jayang na mansyon pagkatapos ng eksibisyon. Kundi pumunta ako sa pintuan ng mansyon ng Pangulo ng lungsod na hindi kalayuan. Kinuha ko ang singsing mula sa dugo na palasyo, na nakuha mula sa katawan ng taong iyon bilang palatandaan. Nang makita ang palatandaang ito, ang kapitan ng gwardiya ay nagpakita ng paggalang. Sa murang edad, kaya niyang patayin ang tao sa Blood Floating Palace. Bata pa lang, hero na. Ang Blood Floating Palace ay isang masamang grupo na nakatira sa loob ng Longsuanzong. Nagkakalat sila ng kasamaan. Sumusunog ng huhuthot ng aagaw. Walang masama na hindi nila nagagawa.
Maraming sangay sila. Muling pinagsikapan ng Long Xuanzong na linisin sila. Hindi pa rin tuluyang napuksa. Kaya't pinilit ng Long Xuansek na utusan ang mga lungsod na maglabas ng gantimpalang pagpatay. Ngunit ang mga tao ng Suifu Palace, karaniwang hindi inaabot ng mga mandirigma. Iilan lang ang nakakagawa ng gawain. Karapat-dapat kang pumasok sa Union Spirit Pool para mag-ensayo ng isang beses. Sundan mo ako. Sa kanyang pangunguna, pumunta ako sa isang sulok ng palasyo ng gobernante. May 2 silid na magkatabi dito. Sa ilalim ng silid ay may patuloy na umaangat na malakas na enerhiya ng espiritu, isang mistikal na lawa. Nang dumating ako, may isang babaeng nakasuot ng lila sa harap ng silid. Napakataas niya ang taas. Isang peres ng hita na bilog at tuwid. Nang marinig ang papasok na tao, lumiko siya at tumingin. Ngunit bahagyan niya akong tiningnan ng kalmado at sinabi, "Nasa ika-4 na antas ng pagsasanay, huli ka na." Pagkatapos ay pumili siya ng isang lihim na silid at pumasok upang mag-practice. Napaatubili ako. Ano ang ibig sabihin ng huli na? Say ng kapitan ng gwardiya. Kaya pala, nakumpleto mo na ang ika-4 na antas ng pagminasa. Talagang huli ka na. Bukas na ang espiritual na lawa ng mahika sa loob ng mahigit 3 taon. Maraming mga mananayaw ang gumamit na nito. Ang espiritu sa lawa ay hindi na kasing ganda ng dati. Ngayon, mahirap nang makalagpas sa ika-4 na antas ng pagninasa. Maliban na lang kung sobrang galing ng iyong espiritual na ugat. O kaya ay may mataas na antas ng panloob na kasanayan. Tumingin ang kapitan ng bantay sa suot ko. Parang hindi ka naman kabilang sa malaking pamilya na may kakayahang magmay-ari ng magandang kasanayan. Tahimik siyang napabuntong hininga. Nandito ka na nga. Subukan mo na lang pumasok. 1 oras lang ang pwedeng mag-ensayo. Dali-dali. Bahagyang tumango ako. Pumasok ako sa isa pang lihim na silid. Di nagtagal, isang kalmado ngunit may otoridad na kalagitnaan ng edad ang dumating ng mabilis. Siya ang pinakamalakas sa lungsod ng Liuxian na nakita sa tower ng pagsusuri. Si Lord ng Lungsod, Yi Jiafeng. Pumasok na si Fairy Liu. Ang kapitan ng gwardiya ay may magalang na ekspresyon. Nagsasanay na siya. Bahagyang huminga ng maluwag si Yi Jiafeng. Anak na babae ng Pangulo ng Tang Xuanzong. Hindi natin siya dapat baliwalain. Maghintay ka rito para sa paglabas ni Fairy Liu. Kapag lumabas siya, agad mo akong ipagbigay alam. Bigla ang napansin ni Yi Jiafeng na may tao rin sa isa pang lihim na silid. Hindi niya maiwasang magkunot ng noo. Sino ang nasa loob? Sabi ng kapitan ng gwardiya. Isang walang pangalang binatang pumatay sa taong mula sa Suifu Palace. Nang marinig ito, hindi maiwasang pagsabihan ni Yi Jiafeng. Hindi ba pwedeng hintayin muna matapos mag-ensayo si Fairy Liu bago siya papasukin? Naghihintay ang kapitan ng bantay, nag-aalinlangan. Ipatawag mo siya palabas. Tiningnan niya ang 2 magkatabing lihim na silid. Nangungusap si Yi Jiafeng. Wala nang pakialam, isang batang walang pangalan. Mababa ang antas ng kanyang cultivation. Hindi naman makakaapekto sa pag-ensayo ni Liu Xianzi. Sa loob ng lihim na silid, nasa yugto na ako ng malalim na pag-aaral. Ang transparenteng espiritual na ugat ay parang ugat ng isang dambuhalang puno. Sobrang sakim nitong sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid. Kasabay nito, ang mataas na antas na heart method na yellow grade na King Feng Zhenjing ay nagsimula ring gumana. Pinapabilis nito ang pagsipsip ng espiritual na ugat. Parehong nagsisilbing epektibo ang dalawa. Para bang ang enerhiya sa lugar na ito ay tinatawag at nagsusumamong dumaloy sa akin. Ang babaeng nakasuot ng lila sa kabilang kwarto ay nasa malalim na meditasyon. Biglang nagising. Nararamdaman ang daloy ng espiritu. Isang pagdududa ang dumaan sa kanyang malamig na mukha. Anong nangyayari? Ang sinasanay ko ay ang pinakamataas na sagradong sining ng aming sekta. Ang espiritual na ugat ko ay ika-7 antas din. Sabay nilang nilalakad. Dapat ay dumadaloy ang espiritu sa akin. Binabalik niya ang kanyang paraan ng pag-iisip. Sinusubukan niyang agawin muli ang espiritu. Ngunit ang espiritu sa kanyang silid ay hindi lang nanatili, kundi mas mabilis pang dumaloy. Nagmumukha siyang nagulat. Baka ang espiritu ng kalaban ay mas mataas pa sa akin. Tuwang-tuwa siyang iniwan ang pagninilay. Kahit paano, ang espiritu dito ay para sa kanyang antas. Walang gaanong epekto sa kanyang pagsasanay. Lumapit siya sa labas ng lihim na silid. Sa pagitan ng pinto, naramdaman niya ang nangyayari sa loob. Sa kanyang pandama, isang malakas na espiritu ay nilulunok, parang may isang itim na butas sa loob na sumisipsip ng lahat ng espiritual na enerhiya. Ang bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ay hindi niya maiwasang magulat. Agad na nagliwanag ang kanyang isipan. At bahagyang nagulat siya. Baka siya na nga ang Liu Xiancheng na sinubukan. Na lumabas na may 9 na uri ng espiritual na ugat. Mahigpit niyang tinutukan ang pinto ng lihim na silid. May bahid ng hamon sa kanyang mga mata. Ngayon lang siya pumasok ng hindi alam ng ama. Para lang makita ng personal ang kamanghamanghang 9 na uri ng espiritu. Kung ano ang tunay nitong kahanga-hanga. Biglang may malakas na ingay mula sa lihim na silid. May daluyong ng enerhiya mula sa ika-5 antas ng alchemy na unti-unting dumaloy. Nangyurak ang mga pupil ng kapitan ng gwardiya. Mahinang bulong, nakapagtagumpay siya. Napakababa ng espiritual na enerhiya dito. Dapat sapat lang ito para sa mga mababang antas na mananayaw. Ngunit nagawa ko ito.
Ang malamig na mukha ng babaeng nakasuot ng lila ay may bahagyang pagkagulat. Hindi mapigilang yumuko ang kamao. Di hamak na karapat-dapat ang siyam na uri ng espiritu. Kagaya ng karaniwan, kung ang isang tao ay nasa karaniwang antas ng pagpapalakas ng enerhiya, hindi niya magagawang magtagumpay sa ganitong kakaunting espiritu sa ilalim ng ganitong kondisyon. Ngunit sa aking espiritu at mga kasanayan, kaya ko pa ring pilitin na makamit ang siyam na uri ng espiritu. Parang hindi naman siya mas malakas sa akin ng sobra. Ngunit pagkatapos ng isang tasa ng tsaa, muling may marahang pagsabog sa loob ng lihim na silid. Isang malakas na alon mula sa ika-6 na antas ng paghasa ng enerhiya ang sumalubong, na nagpaalsa ng alikabok sa sahig. Sa wakas, ang magandang mukha ng babaeng nakasuot ng lila ay nagpakita ng pagkagulat. Sa loob lamang ng isang tasa ng tsaa, mula ika-5, na antas ng paghasa ng enerhiya ay umangat siya sa ika-6 na antas. Kahit anong gawin niya, hindi niya magagawa. May bahid ng pait na lumitaw sa kanyang labi. Ito ba ang kaibahan ng siyam na uri ng espiritu at 7 uri ng espiritu? Ang babaeng nakasuot ng lila ay nananatiling may huling matibay na damdamin. Pero dito na siya tumigil. Ang pag-akyat mula ika-6 hanggang ika-7 na palapag ay isang malaking hadlang. Noong una, ginugol ko ng buong 1-0 araw para makalusot. Habang unti-unting naubos ang oras, walang anumang galaw sa loob ng lihim na silid. Parang pinatutunayan ang sinabi ng babaeng nakasuot ng lila, ngunit bigla, isang mas malakas na hangin ang sumabog palabas mula sa lihim na silid. Halos hindi makapagtayo ng maayos ang kapitan ng gwardiya, nagulat at sinabi, pang-7 na antas ng key training. Sa loob lamang ng 1 oras, mula sa pang-4 na antas ng key training ay tuluyang umangat hanggang pang-7 na antas. Ang malamig na mukha ng babaeng nakasuot ng lila, hindi na kayang manatiling kalmado. Isang pares ng malamig na mga mata na puno ng pagkabigla. Ang hindi makapaniwalang bulong niya. Hindi posible na ang ika-9 na antas at ika-7 antas ay magkaiba lang ng 2 antas. Paano maaaring ganito kalaki ang agwat? Ang babaeng nakasuot ng lila ay tinamaan ng walang awa. Halos mabaliw ang kanyang puso ng daan. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang ipinagmamalaking 7 uri ng espiritual na ugat ay talagang napakalayo. Sa harap ng 9 na uri ng espiritual na ugat, umuwi akong basang-basa sa pawis mula sa silid. At nakita kong naroon din ang babae sa lilang damit. Kaya napagtanto kong ang aking pagsasanay ay nakagambala sa kanya. Agad akong yumuko at nagsalita. Miss, pasensya na, nakagambala ako sa'yo. Ang babae na nakasuot ng lila ay masalimuot na nakatingin sa akin. Hinawi ang ngiping pilak at sabi, ako si Liu Qingxian. Tandaan mo ang pangalan ko. Hanggang sa maabutan mo ang aking antas. Gusto kitang suungin sa isang laban. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang lila niyang palatandaan na nakasabit sa baywang at ibinato sa akin. Hawakan mo ito, gamitin mo lang kapag nanganganib ang buhay mo. Huwag kang mamamatay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya. Iniwan niya akong naguguluhan sa lugar. Ano ba ang nangyari sa kanya? Nais niyang makipagtagisan sa akin ng patas. At binigay pa niya sa akin ang isang token. Ako'y nagtaka at nagtaka. Umalis nang hindi maintindihan. Pagkatapos umalis si Liu Qingxian mula sa Liuxian City. Sumakay siya sa isang puting ibon daga at lumipad. Di nagtagal, biglang napalibutan siya ng isang anino ng ulap sa itaas. Tumingala at nakita ang isang napakalaking asul na agila. Nakatayo rito ang isang lalaki sa puting balabal, na may matinding karisma, nasa gitnang edad. Ang malakas na presensya niya ay nagwawasak sa hangin na dumadampi. Nang makita ang taong ito, labis na nagulat si Liu Qingxian. Agad na kayong magpatira pa at magpasalamat. Disipulo ng Long Swan Sect, si Liu Qingxian. Nakipagkita kay Vice Patnugot ng Tianji Pavilion, Chen. Ang taong nasa harap mo ay talagang ang isa sa 4 na Vice Patnugot ng Tianji Pavilion, si Chen Zhengdao. Walang duda, siya ang tao mula sa Tianji Pavilion na magdadala kay Luzhen. Hinahanap ka ng iyong ama sa lahat ng dako. Akala ko dito siya pupunta. Ngumiti si Chen Zhengdao. Dati siyang magkapitbahay at mag-aaral sa Panginoong Longsuan. Napaka-close nila. Sa daan, nakatanggap siya ng utos na nawawala ang anak niyang babae. Pinakiusapan siyang magbantay kung may makikita siyang bakas. Tumingin siya sa ilalim ng kanyang paa sa Liu Xianchen. Doon niya nalaman ang layunin ni Liu Qingxian. Hindi maiwasang magtaka. Nakita mo na ba ang 9 na antas na espiritual na ugat? Dahil sa tanong na ito, bahagyang namula ang mga mata ni Liu Qingxian at nagreklamo ng mailungkot. Sobrang nanalamang siya. Nabigla si Chen Zhengdao. Sa alaala ni Chen, si Liu Qingxian ay isang batang babae na hindi sumusuko sa kahit kanino. Napakamatapang at matatag. Bakit siya umiiyak ng may sama ng loob? Gaano ba kalaki ang dagok na natanggap mo? Paano kanila nilait? Sabi mo nga sa akin. Nakangiti si Chen Zhengdao na parang interesado lang makinig sa kwento. Ikwinento ni Liu Qingxian ang kanyang karanasan at nang matapos, hindi na nakangiti si Chen Zhengdao. Hindi ito possible. Sigurado ka bang hindi mo lang na-misinterpret? Isang oras. Karaniwang espiritual na lawa. Mula sa ika-4 na antas ng pagsasanay hanggang ika-7 na antas. Ako ay may 8 uri ng espiritual na ugat. Isang hakbang na lang ang layo ko sa ika-9 na uri. Ngunit ang bilis ng aking pagsasanay ay hindi umabot sa kalahati ng kanya. Nakikita ang labis na pagkabigla ni Chen Zhengdao. Naging maginhawa ang pakiramdam ni Liu Qingxian.
Hindi ba nabigo ang 8 antas na espiritual na ugat? Haha, masaya ang kanyang pakiramdam, sabi niya. Si pangalawang Pangulo Chen mismo ang susuriin ito. Malalaman din naman. Saka nga, binigay ko na sa kanya ang Kingyun Order. Mabuti, paalam na. Pagkatapos sabihin, yumuko siya. Humuhuni siya ng masayang tono habang naglalakad. Sumakay sa puting tagak at umalis. Iniwan si Chen Zhengdao na naguguluhan. Ang agwat sa pagitan ng ikasyam at ikawalong antas. Talagang ganito kalaki. Hindi ako naniniwala. Nang bumalik ako sa Jiangfu, nagmamadaling inayos ng mga katulong ang iba't ibang bulaklak. Nilinis ang mga mesa at upuan. Pati si Jiang Zengyan, ang pinuno ng pamilya, ay personal na nakikilaho. Si Jiang Roxu ay abala ring tumutulong sa tabi. Ano nang nangyari, medyo nagtataka ako. Nang makita akong bumalik, si Jiang Zengyan ay nagpakita ng kaunting pagkadismaya. Bakit ka nakatunga nga? Hindi ka ba magmamadali at tumulong? Ibinigay ni Jiang Roxu sa akin ang isang basahan na may paggalang. Katatapos lang ng bayan, pinapunta tayo agad ni Gobernador. Dumating na ang mga tao mula sa Tianji Pavilion. Sa oras na iyon, lumabas si Lu Zeng na may kumpiyansa. Nakakapit ang kamay sa likod, matapang na sumigaw. Anong ginagawa ni Fang Chen dyan? Hurry up at gawin mo na ang trabaho. Nasisira ang malaking plano ko. Kahit 10 ulo mo, hindi mo kaya pasanin. Hinagis ko lang ang basahan na tinanggap ko sa sahig. Itinaas ang panulat at sumulat. Ano ang kinalaman mo sa akin? Ang mga tao mula sa Tianji Pavilion ay para hanapin si Lu Zeng. Hindi ako ang hinahanap nila. Ngumiti si Lu Zeng pero hindi tunay ang ngiti. Tunay na hangal. Ngayon ang araw ko para umangat ng mabilis. At lumipad hanggang sa langit na 9 na antas. Ilan ang gustong humawak sa akin? Sa huling sandali sa labas, wala akong panahon para pansinin sila. Kung may pagkakataon, linisin mo ang upuan ko. At punasan ang sahig pero hindi mo pinapahalagahan. Si Chen Yingfeng sa tabi ko ay masaya rin sa tagumpay. Bakit mo pinapansin ang bingi dito? Dumating si Qin Changsheng na nakarinig ng balita. Nakangiti at nagbubuni. Lalaki, binabati kita, Ginoo Lu. Isang munting regalo. Bilang pasasalamat, sana sa hinaharap, Ginoo Lu, matulungan ninyo ang pamilya naming Qin. Sa likod ni Qin Changsheng, ilang malalakas na lalaki ang nagdadala ng maraming kahon ng mababang uri ng kilikid, na nagdulot ng pagdapo ng malamig na hangin sa mga tao ng Jiang. Napakaraming kilikid na ito. Hindi bababa sa 300,000 tael ng pila. Si Jiang Zengyan at Chen Yingfeng ay natatakot at naguguluhan. Sa isang iglap, hindi sila makapag-ako. Ang pagbibigay ng regalo ay kailangang bayaran. Hindi kayang bayaran ng pamilya Jiang ang ganitong mabigat na regalo. Ngunit tumawa si Lu Zeng at tinanggap ito ng walang pagtanggi. Sakto namang dumating ang pinuno ng pamilya Qin. Halina, bawat isa sa mga nagtatrabaho dito ay bibigyan ng isang bote. Siyempre, wag na ibigay sa pipi. Kaya mula sa mga kamag-anak hanggang sa mga alipin ng bahay, lahat ay labis na nagulat at nakakuha ng isang bote ng mababang antas na likido para sa pagsasanay. Samantalang ako, wala ni isang bagay sa aking mga kamay. Si Lu Zeng ay nagmalaki. Siguro nagsisisi na si Fang Chen. Isang bote ng mababang antas na likido para sa pagsasanay, nawala na lang. Malaki ang nawalang ito. Hinaplos ko ang 0 bote ng mataas na antas na likido para sa pagsasanay sa aking dibdib. Paalalahanan silang huwag maging masyadong masakit. Dahan-dahan niyang itinaas ang pluma at sumulat. Kung ako ikaw, hindi ako tatanggap ng regalo na ito. Bago pumasok sa Tianji Pavilion, hindi pinansin ni Qin Changsheng. Handa akong ibigay ito, Fang Chen. At kung gusto ni Ginoong Lu, tatanggapin niya. Kailangan mo bang makialam? Tumingin ako kay Qin Changsheng. Nakangiti ng may pangunawa. Sinasabi ko na nag-aalala lang ako na baka magkamali si Ginoong Qin. At magsisi siya. Tumawa si Qin Changsheng. Magsisisi ako. Hawak ko ang binti ng 100 na antas na espiritual na ugat. Talagang hindi ko maisip ang dahilan para magsisi. Sa sandaling ito, biglang dumaan ang isang malakas na hangin. Dahan-dahang bumaba ang asul na dambuhalang agila sa ibabaw ng angkan ng Jiang. Isang anino na naglalabas ng napakalakas na enerhiya ang bumaba ng biglaan. Huminga ng malalim si Lu Zeng. Tumingin siya kay Fang Chen at sabi, Fang Chen, dumating na ang pinakamahalagang sandali ko, Lu Zeng. Tumingin ka ng mabuti kung paano ako lalangway mula sa isda papunta sa dragon na lumampas sa pinto. Maging tunay na dragon ng 9 na langit. Habang bumababa si Chen Zhengdao, si Jiang Zengyan kasama si Lu Zeng ay nangunguna. Lahat ng tao sa Jiang pamilya ay sabay-sabay na lumabas. Nakaluhod sa isang tuhod bilang pagtanggap. Si Chen Zhengdao ay may ngiti sa kanyang mukha. Bahagyang tumango. Ako si Chen Zhengdao, pangalawang pinuno ng Tianxi. Nang marinig ang sinabi, lahat ng naroroon ay labis na nagulat. Akala namin darating lang ay isang tagapaglingkod o katulad nito. Pero ang dumating ay isang Deputy Pavilion Master pala. Lahat ay natakot at nabigla. Ang Tianji Pavilion ay mas pinapahalagahan ang mga tao na may ninth rank spiritual roots kaysa sa inaasahan natin. Sino sa inyo ang may ninth rank spiritual roots? Agad na nagtatanong si Chen Zhengdao. Isang oras, sunod-sunod na nakamit ang 3 antas. Ang galing naman nito, lahat ay sabay-sabay na tumutok ang mga mata kay Lu Zeng. Lubos na ipinagmamalaki ni Lu Zeng. Lumapit at nagbigay pugay. Nakababata na si Lu Zeng. Nakilala na si pangalawang Ginoong Chen.
Pagkalipas ng 10 taon, muli kang natuklasan na may 9 na uri ng espiritual na ugat. Muling nagulat ang Tianji Pavilion. Ito ang ating kapalaran. Lahat ay naguluhan. Nalaman na si Chen Zhengdao ang taong natuklasan noon, na may itim na 8 uri ng espiritual na ugat mula sa Bilu City. Siyang kusang lumapit upang makipagkaibigan. Ang hakbang nalapitan si Lu Zeng ay malinaw na nakita ng mga tao sa paligid. Ibig sabihin, si Lu Zeng ay pupunta sa Tianji Pavilion. Si Chen Zhengdao ay tiyak na susunod sa kanya. Ang potensyal ni Lu Zeng ay talagang walang hanggan at maliwanag. Si Qin Changsheng ay sabik na humigpit ang kanyang kamao. Nagsasalita sa sarili, bumubulong. Sabi ko na nga ba, wala akong maling pinili sa buong buhay ko, si Qin Changsheng. Ang pagyakap kay Lu Zeng ay ang pinaka-best na desisyon sa buhay ko. Matagal nang nag-usap sina Chen Zhengdao at Lu Zeng. Naging malapit na sila. Doon lang sila pumasok sa pangunahing paksa. Tumingin sa mga nakaluhod na miyembro ng pamilya Jiang at sinabi, "Tumayo na kayo." Si Jiang Zengyan ang unang tumayo at magalang na nagsabi, "Pakiusap, Chen pangalawang ulo." Kaya't ang lahat ay lumipat sa malaking bulwagan. Si Chen Zhengdao ay nag-iisa sa upuan. Ang iba ay nakatayo sa magkabilang panig ng bulwagan, hindi makapaglabas ng hininga. Si Yao Lu, narinig ko na ang lakas ng iyong 9 na uri ng espiritual na ugat. Nabalitaan ko na ito habang nasa daan. Si Chen Zhengdao ay ngumiti ng bahagya. Yung malamig na si Xuanzong na dalaga ay napaiyak mo. Medyo naguguluhan si Lu Zeng. Dalaga ni Xuanzong. Sino ba iyon? Narinig lang ni Chen Zhengdao na nagpatuloy. Maaari bang ipakita mo dito kung paano mo pinapatakbo ang iyong espiritual na ugat? 1 oras, 3 antas ang naabot. Ang bilis ng pagkuha ng espiritual na enerhiya ay parang isang balyena na sumusipsip ng tubig dagat. Si Lu Zeng ay tumango. Lumakad siya patungo sa gitna ng bulwagan. Hiningi ng mga tao sa Tianji Pavilion na ipakita niya ang kanyang sarili. Ito ay inaasahan na. Ngunit ang pagkakataon ng espiritual na ugat ay hindi sapat upang ipakita ang lakas ng kanyang 9 na antas ng espiritual na ugat. Kaya matagal na siyang may mas magandang ideya. Pwede bang palitan ni pangalawang Pangulo Chen ang laban sa isang paligsahan? Tumango si Chen Zhengdao. Sino ang gusto mong makipagpaligsahan? Nakangiti ng bahagya si Lu Zeng sa loob ng puso. Itinaas ang kamay at itinuro ako. Fang Chen, may lakas ka bang makipagpaligsahan muli sa akin?